Martes. Uy, holiday sa inyo. Wow! Sorry, no. Sabay po ng pagdiriwang natin ang kaarawan ng ama ng ating wikang pambansa, Pangulong Manuel L. Quezon. Pero eto pa ang isa pang dapat i-celebrate. Panibagong umaga nga po sa paghahatid ng mga maiinit na updates. Kaya heto na po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? At 5:31 in the morning, eto na nga, hindi na chismis. Ang ating Dabarkads na si Maine Mendoza umaming na in love kay Alden Richards. Ako in-love talaga kay Alden. Vocal naman ako. Kahit sino naman yung magtanong sa akin. Sasagutin ko naman ng diretso. Na-in-love ako sa kanya. Pero hindi siya nanligaw. Walang ganon. Yan naman ang derechahang say ni Mengay sa podcast ng TVJ. Nag-confess pa raw siya ng feelings niya kay Alden sa kasagsagan ng kasikatan ng kanilang love team. Sino ba makakalimot ng Aldab? Ang kaso, hindi raw kasi nanligaw that time ang aktor. E paano kung nanligaw si Alden? Etong sagot ni Meng. Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon. Noon? Oo naman, kasi in love ako sa kanya. In love ako talaga. At alam niyo lahat yan, mga Dabber. Tinanong ko siya rekta, parang ano bang, sabihin mo na sa akin, ano bang nararamdaman mo for me? Kung ano naman yan, tatanggapin ko naman. Sa New Kailangan ko York lang ba yan? malaman Yes, no, yan. ba dyan? Sa New York? Hindi, dito lang yan sabihin. Ibang rooftop pa. Ibang rooftop ay sa New Tapos York. ayun, ang sabi lang niya, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawala yung magic. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawawala yung magic. Yun yung sagot ni Alden when Maine confessed her feelings to Alden. So, syempre, yung mga netizens, may mga iba na umasa, ano, no? Hindi, nagbabalik yung Aldab. Oo. Kumbaga yung usapin ng Aldab. Ay, grabe yun. Kasi grabe naman talaga yung Oh, ano yeah. nila, yung Naalala ko tandem tal- nila, oo. di ba? Oo. Naloloka lahat ng mga tao, pangalan pa lang nila. Talaga, si Yaya Dab noon, yung talagang, yung buong, mo Yaya Dab, yung buong Pilipinas na in love sa'yo, kahit wala kang na, di ba, nakuha kay Alden. Anong Happy naman siya ngayon, di ba? Ay, oo. With her Dub husband. Smash, Dub Smash, yun. Doon nag-start yun. Ang eh, galing diba? nga, Tapos oo nga, talagang nakakatuwa at hindi na nasundan. Parang very unique talaga yung nasimula nila. At saka yun yung doon natin una nakita yung sinasabi na organic, hindi yan plinano, bigla na lang, di ba? Talagang umapil sa masa sa tao. And syempre yung mga tao kasi, because it seemed like hindi naman sila yung typical love team mo. Well, si Dims, alam to dahil she's been in the industry for so long. Seen mga love teams, di ba? Hindi yung professional. Yes. Hindi. Ang akin lang kasi, it was different. Dahil yung mga tao, totoo ba to? Dahil hindi natin naman sila Hindi na nakikita. nila ma-distinguish kung Oo. reality na or hindi. Na-blur na yung lines dahil nga, hindi naman parang Kathniel or Liz Ken or kung ano man na nakikita mo sa movie, sa sinehan. Guy and Pip, gano'n. Ay, VN bot, ganun. diba? O di So, yung mga OGs yun, eh, di ba? Ayun. Oo naman. Yun lang. Yun lang naman. So, Everything worked out very well naman. Pero like you By said, the di ba, end of she's the day. happily married. Ang cute na nakakwento niyang ganyan, ano? at masaya sila ngayon sa kanilang mga buhay. True. O, ito naman, Papa Good Vibes ngayong Tuesday morning, mga kapatid, ha? Si Ateng Buconera, nag-dive sa pagrampa. Aba. Strive for greater because she believes that nothing is impossible when you give your best despite all the challenges. She enjoys hiking, skydiving, fly-free diving, describing her team as a Paandar si Francesca Galang mula Lapu-Lapu City sa sportswear segment ng isang pageant sa Cebu. Nagulat at natuwa ang audience ng literal na nag-dive at animoy lumangoy pa sa stage ni Francesca, all in swimsuit. Very creative nga naman. Agree. Talaga ang pagrampa niya. O, di ba pinag-usapan natin Oo, siya? oo. Oh, ang galing niya. Tino-inform niya. Talagang walang Ang galing niya, no? Dumay. Ano, hindi na masakit yan. Hindi lang siguro niya. Plakda Siyempre, the show eh. must go on. Pwede ba naman hindi masakit yan? Plakda sa sahig eh. Oo, hindi kahit, alam mo yung mga athlete, halimbawa yung mga volleyball player, alam nila kung paano gawin yan na hindi masaktan. Hindi, pero kasi Okay, mama, athletes, walang athletes. dive mo sa Advance pool. yan. Pag ganyan yung dive mo sa pool, yung plakda, masakit kasi yan dito, di ba? Sa tubig yun, Sa ha? tubig. Kailangan siguro sa
Oo. Ay, di ang galing. Ganun siya kagaling kasi hindi mo talaga, oo. Actually, more than galing, Mama, ganun siya ka-committed. Yung commitment niya na manalo. Pero alam mo yung mga ganito, kita ko sa mga ganyang napapanood Diba? ko. Sa totoo, kasi kakaiba. Pero ito, isa pa pong creative. Nako, pasabog na buwan ng wika. Ito ang costume niya. Yan ang entry ng netizen na si Junisha para sa buwan ng wika event ng kanyang anak. O handmade at DIY mula ulo hanggang paa, mula sa makulay na shoulder pads hanggang sa intricately designed na salakot. Wow. Talaga namang umani ng papuri online. Wow. Marami nga pong netizens ang napasana all sa effort ng magulang habang ang iba naman ay nagbiro na pwede na raw pang national costume sa Miss Universe ang gawang kamay na outfit. Ang galing! naman ng nanay. Nakakatuwa. Talaga nakita mo yung gumaganyan-ganyan. Lumilipad-lipad yung kanyang salakot. Kita mo yung dedication ng nanay to support her child. Diba? Grabe. At saka I love how we're also making content out of this. Yun! Kasi dati naman, Mama, tama. di ba, parang may ginawa kang ganyan kung sino lang yung makakakita doon sa mismong lugar, yun lang ang may alam. Totoo, Pero tama ka. kasi, ganitong klase ng content online lang gusto natin, bakit kamo? Nagpapakita na she's showing up for her daughter. Pangalawa, nagpapakita ng husay ng gawang kamay ng mga Pilipino. At kapag buwan ng wika kasi sineseryoso, imbes na ready-made, no? A lot of people kasi won't have the time. Pero kung may oras, bakit naman Bakit hindi? Pinopromote yung ano natin, cultural heritage. Dapat tularan, di ba? Saludo kami sa iyo, Mami. May paibon pa, Mama. Oo, di ba lumilipad ngayon sa nandun sa ibabaw nung salakot Galing-galing niya. ng nanay. Nakakatuwa. Husay, Papanoodin pa husay, natin husay. yan. Okay, ito pa. Isa pang trending, Bini nagsampa ng kaso. Hindi kanta o performance ang bitbit ng Nation's girl group na Bini sa Hall of Justice ng Santa Rosa, Laguna, kundi isang reklamo laban sa isang individual. Kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Joji Alonso. Formal nang nagsampa ng kaso ang grupo kaugnay ng umano'y spliced video nung kanilang food review. Naalala niyo yun? Yun. Ang 25-minute video kasi na ito, ginawang 2 minuto dahilan para makatanggap ang grupo ng pambabatikos online. At natin. Ngayon, ayon kay Attorney Joji, unjust vexation o di makatarungang pang-aabala sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa laban sa respondent na posibleng makulong ng 6 hanggang 12 taon. Grabe pala yung parusa doon, ano? At syempre, bukod dyan, humingi ng tag-1 milyong danyos para sa bawat miyembro ng grupo. So, yun ba sila? 8 Sino million. kaya yung gumawa ng video? Splice kasi. Oo, In-effort hindi ko kasi talaga. alam yung context talaga ng video. exactly. Di ba nung pinag-uusapan natin dati, hindi natin alam yung pinaka-buo ng context ng video. That's why hindi din natin alam kung ano yung pwedeng At doon mapag-usapan. gano'n nangyayari yun. Pag hindi ko nga din alam na 25-minute video pala yun eh. So nung pinutol nila, it can be taken out of context dun sa mga nasabi, hindi natin alam kung saan nanggaling, pinanggalingan, which gano'n yung nangyari. And it generated a lot of, kumbaga, negative comments. Kaya, ayan sila ngayon, nagsasampa ng Oo, kaso. kasi we have to take into consideration also the motivation Yes. behind the post. Correct no? yun. Sometimes some people really want to make out of that video Video. kasi fan sila. Yes. Pwede rin na, kunwari, kung wala man silang intention na makapanira, pero may intention sila to create clout. Yes. Yung makakuha ng maraming Ng maraming reaksyon, reaction, di ba? yes. So minsan yung kagustuhan ng mga nagpo-post makakuha ng mga ganitong reaksyon could lead to this. Correct. No? Kapag ito ay napatunayan, nalitis sila, nalitis yung kaso nila, ang tagal ng ang tagal, 6 hanggang 6 na 12 taon. So, babayad Hindi po buwan pa. yan, taon. Imaginein mo yung time na gumawa ka ng video, nirelease mo yan. Yung, minsan kasi ang daling mag-click, mag-post kapag hindi ka naman nakikita, di ba, no? Pero ito kasi, I think the message or the statement that Attorney Joji wants to come out there, along with her clients, Bini, is really, hindi to pwedeng basta-basta, it has to stop, no? Yung pag ganitong klase ng pagpo-post, lalong-lalo na kasi ang, I think, tama ba, unjust vexation. Yes, So, pang-aabala. Pang-aabala, yes. Di ba ganyan din ang, hindi naman pareho, pero vexation ang tawag din doon sa parang sa parking, hindi Yes. ka, Oo, tama? yes, Oo, yung yun parang yun, yun. tumayo Oo, ka, yes. tapos Oo. pang-aabala ka. Kunyari mo, yung parang dati nireport natin dito na
parang kinuha niya yung kapatid niya or anak niya, hinostage niya kuno-kuno sa public yun. I think kapag inisip mo yon sa trabaho kasi ng Bini Mama, siguro ako nakikita ko baka nung time na lumabas yan, syempre na-disheartened din sila, may pinagdaanan sila at dahil nagtatrabaho sila, nakaabala talaga sa ginagawa nila yun. So, I think they're yun yung just, nakikita ko. fighting for what they think is right. Babala. Malalaman natin. Babala sa madla. Yes. Yan. Samantala po, time check 5:41 this Tuesday. At matapos ang ilang trending update na yan, eto na naman po mga kapatid, ang ilang pang pabuena mano namin sa umaga. Ilang transport groups desidido pa rin isulong ang taas pasahe sa gitna ng serye ng mga rollback sa presyo ng petrolyo. Grupo ng mga alkalde nanawagan sa Pangulo na ilantad ang mga tiwaling sangkot sa mga kinukurakot umanong flood control projects. At sa showbiz, hit OPM singer-songwriter Mackie in his director era na. Sa Martes, larga ni Laila, makikisaya siya sa QC Day ngayong araw. Ang kanyang papasyalan, ang mga atraksyon sa QC Memorial Circle. Silipin natin mamaya. Para naman po sa dagdag na kulit at sweetness ngayong Martes, morning jamming sa atin ang rising OPM star na si Zala. Live na live. Mayong buntag sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Daghang salamat sa panunood. Sa frontline sa umaga, desidido po ang ilang transport groups na ituloy ang pisong taas pasahe sa jeep kahit na may rollback. Hindi lang daw kasi petrolyo ang pinagagastusan ng mga tsuper at operator. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Magkahalong rollback at taas presyo ang ipapatupad ng mga kumpanya ng langis. Halos piso kasi ang ibababa sa kada litro ng diesel at kerosene, habang tataas naman ang gasolina ng 60 centavos kada litro. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na rollback sa diesel. Good news kung tutuusin. Sa kabila nito, desidido pa rin ang ilang transport group na ituloy ang inihain nilang petisyon para sa pisong dagdag pasahe sa jeep. Kung mapapagbigyan ito, magiging 14 pesos ang minimum fare sa traditional jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos, habang 16 pesos naman sa modern jeep mula sa ngayon 15 pesos. Paliwanag ng pasang Mazda, hindi lang petrolyo ang pinagkakagastusan ng mga jeepney driver at operator. Hindi pa rin bumaba ang presyo ng spare parts, hindi pa rin bumababa ang traffic sa ating Maynila. Ito isang pakiusap lamang, kanya ito pansamantalang pagtataas upang kaming mga driver sa hanay namin ay makatugon naman po sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Paglilinaw pa ng grupo, provisional fare hike ang kanilang hinihiling. Ibig sabihin, maaari itong bawiin kung magtutuloy-tuloy sa pagbaba ang presyo ng petrolyo. Sumalang sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fare hike petition. Giit ng ehensya, kailangang isang guni sa Department of Economy, Planning and Development ang hirit na taas presyo. We still would want a complete data from them bago po kami magpatupad o bago ho namin pagbigyan man yung kanilang hinihingi. Pag-aaralan din ng LTFRB ang pagbibigay ng fuel subsidy. Yan ay kahit hindi pa tumutungtong sa $80 per barrel ang bentahan ng langis sa world market na siyang inuobliga ng batas para sa ayuda. Sa ngayon, nagsara ang bentahan nito sa $66 per barrel. We will ask the OTR to consider other factors. Hindi lang naman ho gasolina ang pwede nating pagbasihan dito. Maraming bagay ho tayong dapat isaalang-alang. Nakatakdang magbaba ng desisyon ng LTFRB bago matapos ang buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Pinangangambahang lalong maglipa na ang mga illegal na online gaming website ngayong tinanggal na ang pasugalan sa mga e-wallet. Naglipa na kasi ngayon sa mga messaging at online shopping apps, hindi lamang ang mga legit kundi pati mga peking site. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala na ang mga link ng online gambling site sa mga e-wallet gaya ng GCash at Maya, kasunod ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero teka, lumipat naman daw sa ibang platform ang mga mananaya. Kwento ni Carlo, hindi niya tunay na pangalan. Na-access na rin nila ang online sugal sa pamamagitan ng mga messaging app. Nakakabili rin daw ng mga voucher pantaya sa online gambling sa mga kilalang online shopping app. Parang doon ka
mag-load sa kanila. Parang nawala lang kay GCash and Maya, napunta naman sa baga dito sa mga online shopping. Parang na-divert lang. Pwede rin daw mag-cash in sa bangko at mga bayad center. At kung minsan, rumerekta na lang sila sa aktual na online gambling app o website. Nababahala riyan ng ilang senador, kabilang si Senator Erwin Tulfo. Ayon sa kanya, gagawin ng Senado ang lahat para makipagtulungan sa pribadong sektor para makabuo ng epektibong solusyon. Nananawagan naman si Senator Win Gatchalian sa PAGCOR, DTI at DICT na agad utusan ng mga messaging app at e-commerce platforms na tanggalin ang mga link ng online gambling sites. Ayon naman kay Senator Mig Subiri, kailangan nang magkaroon ng batas laban sa online sugal. Dapat din daw malaman kung may mga mayayaman at politiko na sangkot. Kung may batas, bawal na lahat ng platform, Viber, WhatsApp, lahat ng mga Google platforms, kailangan natin ng batas. And that's the only way to stop this menace. Patuloy naman daw nagmamonitor ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Para raw kasi dumami ang mga illegal na gambling sites sa iba pang platform. Gaya ng mga scam na website kung saan sa halip na manalo ay ikaw pa ang nanakawan. Ang babantayan natin ngayon doon sa mga online payment platforms is if they are accommodating and also servicing yung mga illegal gambling sites. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nananawagan sa Malacanang ang mga alkalde, ilantad ang mga tiwali. Ayon sa grupong Mayors for Good Governance, mahigit 30 mayor at vice mayor na ang pumirma sa manifesto na humihiling na isa publiko ang mga korap na proyekto, contractor at kasabwat na politiko sa flood control projects. Itigil na raw ang mga palusot. Dapat nang managot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kabilang sa pumirma sina Mayor Benjamin Magalong, Vico Soto, Joy Belmonte at Mayor Seti Hataman. Si Mayor Leni Robredo naman ay wala pang imbitasyon pero pabor din sa panawagan. Pag na-invite kita magbali, mabali kita. Di pa ako nakakaabot. Although nasabihan ako kang secretariat na ipapadara nila for signature. Happy Tuesday morning po mga kapatid! Ramdam na ba ang ulan at init na dala ng panahon ngayong linggo? Makikiulat panahon po muna tayo kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito, fresh na fresh mula sa kanyang makeover. Wow! Parang bumata ng mga 10 years eh. Oh. Ito ang Tito Alvin natin na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, kamusta ang lagay ng ulap ngayong araw ng Martes? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Sa ngayon, binabantayan pa rin natin ito pong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Juaning. Bahagya po yan bumilis, pero yan po ay wala pong magiging direkta epekto sa anumang bahagi nating bansa. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At yan po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour. At minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay patuloy nakikilos, paitaas, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito po ay posibleng makalabas din ng ating PAR ngayong umaga at wala nga yung magiging direktang epekto sa atin. Sa ngayon, meron tayong binabantay ang mga grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating PAR sa eastern section ng ating bansa. Yan po ay posibleng maging low pressure area in the next few days at posible rin makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, bahagyang mahina po yung ating habagat at meron din tayong tinatawag na easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa Karagatang Pasipiko na kung saan nagdadala po yan ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi na po ng ating bansa, particularly sa Visayas at Mindanao. Dahil nga sa ating tinatawag na easterlies, mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan at mga posibleng scattered o kalagkat na pag-ulan nga, thunderstorms, dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula, Caraga Region, maging dito sa area ng Davao Region. Mga isolated o localized na pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa areas ng Visayas, mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Although minsan sumisilip naman yung ating araw, ganun din po ang ating aasahang panahon dyan po sa Palawan. Ang nagpabaha po kahapon sa malaking bahagi ng Cebu
ay isa pong mga localized thunderstorms. At yan po ay maaari din pong mangyari ngayon at mas matataas nga yung ating mga possible scattered at kalat-kalat na pagulan. Maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon, maliban lang dito sa areas ng Quezon na kung saan medyo mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dahil doon sa ating easterlies, ganun din po ang areas ng Bicol region. Sa natitirang bahagi ng Luzon, maliwalas po ang panahon natin, magiging maganda ang sikat ng araw, pero again, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ito nga sa Metro Manila, maganda rin po ang sikat ng araw ngayong umaga at magiging maliwalas ang panahon natin hanggang tanghali po. At pagsapit ng hapon, tumataas ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Again, pag meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Although hindi naman nagtatagal, kaya ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong if ever lalabas tayo ng bahay. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:42 ng umaga at muli po yan lulubog mamaya 6:17 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Ako po ang inyong weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. 9 na minuto bago po mag-alas 6 ng umaga ngayong Martes at sa aming pagbabalik sa Frontline sa umaga, 6 na taong gulang na bata sa computer shop sinaktan ng maritime student na nakulitan daw sa kanya. Lalaking namatayan ng anak habang nakakulong sa gawa-gawa umanong kaso, nagsampa ng reklamo laban sa 3 pulis, Caloocan. At sa showbiz, Ozzy Diaz nag-react sa mga revelasyon ng dating alagang si Liza Soberano. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pang umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagsampa ng reklamo sa National Police Commission ang lalaking inaresto ng 3 pulis Caloocan dahil sa umano'y gawa-gawang kaso. Sinamahan ni CBCP President Cardinal Virgilio David sa pagsasampa ng reklamo si Jason De La Torre. Una nang ibinahagi ni Cardinal David ang kwento ni De La Torre sa isang Facebook post. Namatay dahil sa leptospirosis ang anak ni De La Torre matapos lumusong sa baha habang hinahanap ang nakakulong noon na ama. Sa kuha ng CCTV, kita pang unang nahuli si De La Torre dahil sa pagkuha ng bote ng pabango sa isang tindahan. Hindi naman natuloy ang kaso dahil ibinalik ni De La Torre ang kinuhang paninda. Pero inaresto pa rin siya ng 3 pulis sa akusasyon ng paglalaro ng iligal na sugal. Bagay na itinanggi ni De La Torre. Nangako ang NAPOLCOM ng malalimang investigasyon ang pagpapataw ng nararapat na parusa kung mapapatunayang ng abuso ang mga pulis. Sa ibang balita, ninakawan habang natutulog ang isang tindera sa Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 49 nitong linggo, parang nag-shopping spree ang lalaki nang damputin ang mga panindang nakalagay sa sako bag. Ang tindera naman mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang kariton. Paggising niya, wala na ang mga paninda ng pang-ipit ng buhok, suklay at headband. Nagkakahalaga raw ito ng halos 7,000 piso. Patuloy na pinaghahanap ang kawatan. Makulay ang career ngayon ni Maki. Hindi lang siya singer, hindi na lang songwriter, kundi director pa. Dahil dyan, mas magiging personal ang concert niya. Marami raw siyang surprise sa Soshis sa kanyang first solo concert sa The Big Dome, ang Color Coaster. This November 7 na yan, mapapanood dyan ang live performances ng Dilaw, Namumula, Bughaw at Kahil na Langit. Bukod dyan, kabilang din si Maki sa mga bagong ambassadors ng PLDT Home Fiber Prepaid. I like to do things that are impossible, and I like to do things in my way. I will be directing my own concert. I created the Color Coaster world, so why not ako din mag-direct ng concert? Naawa pero humanga raw ang showbiz host at talent manager na si Ozzy Diaz sa kanyang dating alagang si Liza Soberano. Kasunod yan ang mga ibinunyag ni Liza sa kanyang docu-podcast na biktima siya ng pag-aabuso mula sa iba't ibang tao noong bata pa at naninirahan sa Amerika. Dito rin inamin ni Liza na matagal na silang hiwalay ni Enrique Hill.
Sa vlog ng Showbiz Update, sinabi ni Mama Odge na matapang daw ang aktres. Alam din daw niya ang storya ng buhay ni Liza bilang dating manager nito. Totoo raw ang lahat ng sinabi ni Liza sa Docu Podcast. Traffic update naman tayo ngayong Quezon City Day. Marami na nga bang sumasakay sa Philcoa Terminal ng ganitong oras? Alamin natin yan sa ating dancing traffic dito na si Mondi Lopez. Dito, Mons. Good morning sa'yo. Good morning, Mami Kiki. Good morning sa'yo. Ako, naging literal. Gising na. Sa mga bagong kagigising ng gaya ko, ito na, Team Commute. Kaway-kaway sabay. Hey, ito na. Traffic update tayo. Piet. Ayan. Ito naman dito. Ayan, di ba? Lahat ng lanes, meron na rito mga sasakyan. Ito yung mga papuntang Mandaluyong, Makati. So, kita nyo naman. Teka, itong dumadaan na ito. Magbebenta ba ng, si Kuya? Ito may bike? Teka, tingnan na natin. Tinapay. Ay, Kuya, good morning. Diba? Tinigtigan ko siya. Tapos ito naman sa banda rito, sa malapit sa Philcoa Footbridge, nagkakaroon na ng konting build-up ng traffic kasi nga may mga sasakay na nagbababa at merong mga nagsasakay, lalo yung mga kapatid natin na namamasada ng jeep. Meron din mga taxi dito kanina na nag-aabang din ng mga commuteries na ayan. Kaya dito, nagbi-build up yan. Ayan pa. Di ba? Ayan. Tapos doon naman banda, kita ba natin doon sa may bandang ilalim Philcoa Footbridge. Sa kabilang side, mabilis naman yung usad ng traffic. Walang problema, smooth pa rin. Ayan. At pakita uli natin dito, Daddy D. Bita, ayun yung mga daming motor. Diba? Moving naman yung traffic. Kaya lang ito mga kapatid natin, kita yun naman. Ito dito, Daddy D. Pakita natin. Oops! Ayan, mga sumasalubong. Mga sumasakay at mga talaga namang tayuan. Yan muna natin mo yung traffic guide. Back to studio. Good morning. Sige, dance ka pa siya. Maganda, medyo maluwang dyan sa Philcoa ngayon dahil na holiday. Maraming salamat sa iyo, traffic mo na Mondi Lopez. Sa amin pong pagbabalik sa Hayop Ka, alamin po natin ang ilang techniques sa pag-train ng inyong fur babies. Makakasama po natin ngayong umaga ang isang certified dog trainer at ang kanyang goodest boy na Aspin. Sa On The Go, Ali Wings na hindi lang crispy kundi tipid friendly pa. Another food trip kasama ang ating eat girl na si Maui. At sa pagdiriwang ng Quezon City Day, larga si Laila sa bahay modernismo na puno ng kasaysayan. Ano-ano nga bang makikita sa museong ito? Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Sit. High five. Yeah. Shake hands. High five. Yeah. Down. Sit. Sit up. Yes. Good. Sit up. Sit. Yeah. Speak. Yeah. Speak. Yeah. Speak. Yes. Good job. Down. Good. Sit. Shake. Good. High five. Yeah. Sit up. Yeah. Okay. Good job. Yeah. Sit. Galing! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. 6:06 na po ng umaga ngayong Martes. Palakpakan po natin, mga taong bahay, mga tao dito sa studio. Dog trainer po na si Jason, no? Jason Dalipe. Jason Dalipe. Yes po. Kasama ang kanyang napaka-cute, napaka-talented na Aspin po na si Chab Chab. Una sa lahat, National Aspin Day po kahapon. Yes. Kaya happy National Aspin Day Day, yeah. kay Chab Chab. It was your day yesterday, Chab Chab. High five. High five. High five. Come on, chum, chum. Mamaya pakitaan natin pagbigyan ng treat. Sige, Yep. bigyan mo nga ako. Subukan natin. Teka lang, tatanggalin ko to ha. Okay. Pag tinanggal ko na to, alam mo nang seryoso na tayo dito eh. Okay. Chab Chab. I know, Try mo siya ngayon down. lang tayo nagkakilala, bebe. Okay. Chab Chab,
Sit, chop, chop. Okay, Yeah. high five. Okay, sit up. Ano yung Sit kaya up, niya? sit up. Shake hands. Shake hands. Shake hands, Yeah, bebe. good job. It's okay, shake hands. Okay, good job, bebe. Okay, here we go. Okay. Ayun! Napakabait. Ilan taon na si Chab Chab? 2 years old, sir. 2 years Yeah, old. 2 years old. Okay. So, nung nakuha mo, tuta pa o gano'n katagal? Actually, nakuha po namin siya almost 1 year old na eh. Opo, na parang almost inadapt din namin siya kasi nakita namin siya sa kalsada. Sa kalsada lang? Yes, pero pinagtanong-tanong kami, wala namang may-ari, so inampunan namin siya. Tapos itong mga tricks nga na nakikita natin, na pinakita natin kaninang umaga dito live, kailan na nagsimula ito? Ay, yung, Actually, ikaw, you've been a trainer, gano'ng katagal na? Actually, ako po as a trainer ay 17 years po. 17 years, yes. Tapos gano'ng katagal mong tinrain si Chab Chab? Si Chab Chab, paminsan-minsan lang kasi namin siya tinitrain. So, pero nag-start kami ng build ng confident yung pagdating niya sa amin. So, na-train namin siya at least mga 6 months na. Ilan po yung mga aso ninyo sa bahay? Ako po may mga aso po, at least 5 dogs. Sa sarili ko pero yung mga tinitrain po namin, mga 10 dogs. Na Different. pinapatrain? Yes. Okay lang yun? Okay lang po So, yun. kunyari ako magdala ako, daling ko yung pero ako lang nag-train kay Booker. Okay lang yun? Pwede yun? Okay lang po Kahit yun. 4 years old? Yes, Or okay dapat lang po may yun. edad na dapat lalaki? Actually, ang edad na pinakamabata is 3 months old. Kasi mas madali eh. Yeah, 3 months old and up. At least kung hanggat pag medyo adult na, yun, medyo mahirap na rin po. Totoo. Pag 4 years old. Ako nga, nagulat ako, 4 years old na si Booker, naturo ko pa rin yung rollover eh. Yeah. Yung bang, di ko maturo eh. Ano tawag nito? So yung mga, ano yung kailangan una sa lahat dahil ikaw sanay ka mag-train? Hindi ka ba nahirapan mag-train ng Aspen na medyo may edad na 1 year old? Actually, gaya ni ang Chab Chab? pinakamahirap sa kanya is yung ma-socialize mo siya eh. Tapos yung ma-build mo yung confident niya, lalo na kunwari adopted dog, siyempre medyo may mga nervyos, ganon. So, yun ang mahirap. Kailangan mo siya ma-socialize, ma-expose, yan, ma-exercise, tsaka yung bonding, importante para ma-build yung confident ng aso. So dun sa mga walang ideya kung paano magsimula, ano ang unang-una mong mapapayo? Siguro, mga top 3 tips na pwede mong ipayo, Jason, sa mga uy, ang galing naman eh. No? Gusto ko din magkaroon kami ng ganyang relasyon ng aking fur baby. Sa akin po, ang pinakamagandang ituro sa umpisa is yung socialization, exposure, exercise, syempre. Tapos yung ma-walk siya ng maayos. Kasi syempre, yung hassle pagka medyo makulit maglakad eh. So, kailangan pagka wino-walk mo siya ng maayos, syempre, dapat yung comfortable rin yung dog owners. Yan, good job. Good job. Good boy. Good boy. Okay, Jason, ano naman yung mga madalas mong napapansin? Yung mga kadalasang pagkakamali or sabi nga, there are no bad dogs, they're just bad owners. So yung para sa'yo yung kaya nauuwi sa agresibong aso, bad behavior ng aso, ano yung mga dapat nating iwasan? Actually, ang pinaka-dapat po nating iwasan dyan is yung ma-spoiled po natin yung aso. Minsan kasi akala natin is okay lang yung mga ginagawa natin sa aso, pero takot siya. Sorry, pero bebe. hindi natin alam na na-spoiled pa na po pala natin. So dapat yun ang iwasan po natin. Totoo. Spoiled. Totoo. Ma-spoiled sila. Oo. Kasi doon lumalabas yung mga bad habit ng aso eh. Like kunwari magiging aggressive, tapos takot, yung mga ganyan. Tsaka syempre, yung mga masaktan din po sila. Kailangan hindi po natin sila sasaktan. Totoo. Opo. Kaya siguro natatakot din yung mga ibang mahilap. Nakikita ko kay Chab Chab dahil nga 1 year mo na nakita. Baka nung pinagdaanan niya kasi sa kalsada, hindi okay, 'di ba? So medyo stressful siya. Stressed siya kaya medyo siya yung alerto siya 'di ba? Timid siya hindi nga. Pero ngayon okay na siya. Ayun tinan mo, alerto siya. Yeah. So yung gusto ko lang din linawin, 'di ba, kahapon nga was National Aspen Day. Dati tawag kasi natin Askal. Pero sabi nga ng 'di ba ng POS, hindi na pwede. And hindi yun yung tamang term kasi asong kalye ibig sabihin nun. Yes. Aspin is asong Pinoy. Yes. 'Di ba? Tama? So yung lahat ng mga mo puro Aspin ba? Actually dalawa yung Aspin ko. Kasi dog lover po talaga kami. Meron kaming isa si Chab Chab na Aspin, lalaki, tapos may isa pa po kaming Aspin na babae. But the rest, may mga breed din naman. Umiiyak. Okay, isang demo pa. Ano pa? Okay, bago tayo magpaalam, ano pang pwede anong alam niya pa? Sige. Sit up. Sit up. Here. Sit up. Yeah. Nakatingin siya. Yeah. Okay, down. Kaya niya? Down? Yap, Okay, down. sige. Chab. Down. Down. Good boy. Good job. Good boy. Okay, Yeah, tapos ano pa yung it's okay, sabi it's mo? Nagsasalita siya, diba? Speak. Chab, speak. Speak. Okay, good boy. Good boy. Last na, Chab. Up. Chab, up.
Good boy. Good job. Good boy. Okay. May mga kilala din kami, kaya din gawin na dito. Maraming salamat kay Jason. At syempre, sa napaka-cute na Aspin na 2 years old na si Chub Chub. Kahapon nga po, National Aspin Day sa mga owners ng Aspin. Happy National Aspin Day. Maraming salamat, Sure, Jason sir. and Thank Chub you. Chub Thank sa you. Hayop Ka. Sabay-sabay po tayo magbabalik tanaw sa kasaysayan dahil si Laila lumarga sa pinakaunang museo na devoted sa modern heritage ng ating bansa. At matatagpuan po yan mismo sa loob lamang ng Quezon City Circle. Laila, pasilip mo naman sa amin kung anong mga collection ang nandiyan dyan. Good morning, Angela! Ganda ng kotse! Kamusta naman? Wow! Nako, simbolong mayaman ka nun, no? Ford Falcon. Oh, ganda! At gumagana daw to, ha? Wala lang yung susi, eh. Pero gumagana to. But anyways, alam mo ba, sa pagkalaki-laking ektarya, ilang ektarya? 27 hectares ng Quezon Memorial Circle. May bagong tayong bahay daw dito. Pero ang tanong, bago nga ba talaga? Kasi tawag dito, bahay modernismo. Dito sa loob mismo ng Quezon City Circle. Tara nga, silipin natin. Kasi tingnan nyo. Ito ay isang bungalow house. Kung magkasing edad tayo, Angela, ito yung mga usong bahay nun. Ako, sa ganitong bahay ako, lumaki at wow! Look at the door! Bagay na bagay sa aking GOOTG, di ba? Yellow door. Katok tayo kasi wala akong nakikitang doorbell kasi dito daw natin makakausap, ha? Ang ating i-interviewin. O, sige. Si Architect Gerald Lico, ang curator and architect nitong bahay modernismo. Tao po! Pwede po makiinom ng tubig? Ay, ayan. Naku, sir, ang linis ng bahay. Dapat maghuhubad ng tsinelas, ha? Pag malinis. Pwedeng hindi na. Pwede. Sir, nakakahiya eh. Kasi Ang malinis. museum naman Pero to. totoo, malinis. So, huwag nyo nang i-shoot yung ano ko, ha? Yung patay kong kuko, may patay na ako ko si tita. But anyways, Sir, Architect, good morning. Pasok naman tayo. Ang ganda naman itong bahay mo. Bahay mo to, sir? Ay, hindi. Pag-ari to ng Quezon City LGU. Okay, sir, kwentuhan mo kami. Ano bang matatagpuan dito sa bahay modernismo and bakit na-conceptualize natin to? Kasi di ba ang Quezon City ang birthplace ng modernism Yes. after the war. So Yes. ito yung sagot sa mga homelessness nung panahon na yun. So dito maraming housing projects na in-envision ni Quezon bago pa magkadigmaan. So saktong-sakto. natupad lang ito nung after the war. At saktong-sakto, birth anniversary niya ngayon, di ba? Tama yun, sir, kasi nga, di ba, dapat talaga, noong presidente pa, si Manuel L. Quezon, ito dapat ang magiging sentro eh, hindi ba? Kaya nga Correct. nagkaroon ng Quezon Circle, pero hindi pa siya Quezon Circle noon. Hindi pa. Di ba? Rewind lang tayo sa history. Pero, tsaka na natin i-touch yun. Dito muna tayo sa magandang bahay mo. Eto, ganito ang itsura ng sala noong anong panahon, sir? So, noong mga 1950s, 1960s, ganito ang typical na sala. So, nagkaroon tayo ng salang ganito na ang focus ay TV. Ang Ay, TV, totoo. no? Tapos, naging siya ang naging bagong window to the outside world. Kaya nasa labas, nasa window siya. Oo, pagkatapos yung iba nakikinood. Yes. Tapos may antena dito, hahawakan mo kasi yung signal, di ba? Yung signal kailangan clear. Sir, kailan ba to binuksan? So, binuksan ito nung May, no? Nung Heritage Month. Oh, I see. Ito, ano naman tong kwarto? So ito, binibigyan tayo ng glimpse itong kwarto na to. Ano ba yung mga iba't ibang entertainment forms na in-enjoy natin after the war? Kasi nga, may trauma tayo sa digmaan, di ba? So, may psychological impact yun. So, paano tayo naglibang? Comics, magazine, radyo, TV. At mayaman ka pag may turntable kang ganyan. Bagong panahon ng mini component, turntable na ganyan, di ba? Sir, meron bang mga innovations pagdating sa bahay? Of course, ang innovation niyan, yung television, yung radyo, at saka of course, the modern kitchen, katulad nito. Ay, favorite part of the house ni Tita, modern kitchen. So ito, anong panahon to, sir? Itong kitchen na to. So, para tayo nag-step back in time, naalala ko yung childhood ko. So, noong 1950s, na-introduce nga yung
yung idea ng refrigerator na hindi mo na kailangan mamalengke everyday for a fresh food. Tapos yung mga dilatang pagkain. So, nabago talaga yung buhay ng mga Pilipino because of the idea of convenience. So, makikita natin dito yung mga typical na consumer goods. Nasa cupboard din nyo. Tapos, eto tingnan nyo. Dahil di po uso internet noon, we rely on the cookbook. Hindi ba? Para malaman mo, o kaya yung pag hindi mo makausap ang nanay mo, di ba? Ayan, magkukookbook tayo. Ito ang dining area. Yes. Wow, ang ganda. Tapos, sir, meron pa rito Ayan. Ayan, sir, lead the way. Ayan. Kasi hindi ko bahay ito, hindi baka maligaw ako. Ito ang lumang mapa ng Quezon City. Makikita dito yung mga housing development na nabuo throughout its lifetime. Di ba remember, ang Quezon City, renowned dito sa Project 1, 2, 3. Kasi mga housing projects sila. Tapos, syempre, lumaki yung mga baby boomer, no? Baby boomer. So, makikita natin dito, this is a hindi man typical, no? Parang a stylized ng kwarto ng bagets. Kasi medyo spoiled ang mga baby boomer kasi nga yung mga magulang nila ayaw nilang maranasan. Yung napagdaanan. O kaya kumbaga yung ibinibigay nila, yung mga hindi nila na nakuha during the war kasi nga mahirap. Pero saan sir galing yung salitang Jeprox? Sabi niyo. Yung Jeprox binaligtad na project. So because these children lived a very comfortable life. So nung nagkaroon na ng baliktaran, wow pare, LATS, yung mga ganun. So naging Jeprox project. Nung late 60s at 1970s. I see. Nako, grabe. Paano tayo ng pa 60s to 70s, 80s, 90s, tapos yung mga panahon na ng mas bata pa sa atin. Pero sir, briefly, ano po itong nakikita natin dito? Ito yung space ng lalaki nung 1950. So, it recreates an office space. Although wala naman talagang office sa loob ng bahay, pinapakita natin na merong gender roles. Ang ganda. At eto, parang halos office ni Manuel L. Quezon. Ako, sir, nakakatuwa naman yung tour. Actually, marami pang kwarto. Pero, mamaya, magtutour pa tayo. Yes. Pero sir, parang balita ko sa ibang bahay naman no? Mag-house to house tayo. Sa ibang bahay naman tayo magdo-doorbell since birthday ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pupuntahan naman natin ang kanyang bahay. Tama po ba? Yes. Bongga! O sige, Angela Lalala, sana nag-rewind rin sa pigtails yung mga buhok ninyo dyan sa studio. Pero lang kay Andre tsaka kay Alvin, di ba? So ayan, balik ko na sa inyo sa studio! Maraming salamat, Laila! Kung may option na gawing unlimited ang food sa isang kainan, ano ba ang food na pipiliin nyo at bakit? Ano ba? Nako, ang dami niyan Ano nga sa'yo? Kanin. Kanin. Only rice. Alam mo na kung saan tayo magde-date, Yes. Alam mo naman kung saan ako. Yes, Hindi lang inasal, may only rice. Yes, pa. tayo. Wow! Anli! Talong? Talong. Hindi, pero yung mga papatatas dyan. Ako, parang tamang-tama. Gusto ko yung mga french fries at saka yung mga prit. Ay, tamang-tama yan. Wala bang only pizza? Mga ganun. Only shrimp? Maganda gusto ko yung mga ganun. Only pasta, diba? Pwede. Only steak. Yan, uy! Ako gusto ko only Bicol Express. Hala? Teka muna, Papa B. Only Bicol Express ni Papa B. Oo, syempre. Bakit mo ba natanong? Ako, dito kasi, ating eat girl na si Maui, always on the go. Unlimited wings ang i-flex sa atin ngayong umaga. Mau, saan nga ba yung kainan sa Sampaloc na yan? Mama Dips, good morning! At good morning sa ating mga kapatid. Nako, eto na. Maagang pagpapainggit ang ginagawa natin kasi naman nandito tayo ngayon sa Pelly's Unlimited Wings. Ito nga po sa Sampaloc, Manila. At naku, pag-usapang wings, talagang sign me up. Favorite ko talaga ang mga wings. At eto, nakita niyo po mga kapatid, dinidip ko ang kanilang wings sa isa sa kanilang mga best sellers, which is their Manila Blaze. Na balita ko ay grabe sa anghang, talagang pang-challenge levels na feeling ko kayang-kaya ng Mommy Chicken natin i-try, Pero para pag-usapan pa ang kanilang iba't ibang flavors at bakit nga ba ito talagang pinupuntahan dito sa U-Belt. Ito agad natin si Sir Roddy, ang co-owner dito sa Pelly's Unlimited Wings. Hi, Sir Rod. Good morning. Good morning. Upo po kayo.
O, diba, nakisaw-saw ako dito kasi baka naman naghahanap kayo ng gusto nyong i-train. Pero Sir Rod, pag-usapan natin ang Pelis Unlimited Wings. Balita ko, ito ay hindi dinadayo pero pinupuntahan talaga ng mga estudyante. Kasi dito kayo located banda sa UBelt. Okay, so usually po, ano yung mga bestsellers dito na flavors? Bestsellers po namin ay Italian Parmesan, Salted Egg, at Manila Blaze. Ayun, sakto. Na itong isang flavor na ito, nakapila dito ay salted egg, honey mustard. Okay, sir, kailan kayo nag-open? Yung store namin nag-open po noong October 22, 2022. Okay. Pero nag-start kami during the pandemic as sa home kitchen namin. Okay. So, mga online? Online, opo. Okay. Tapos, nung from there, dire-diretso na kayo. Okay. Pag-usapan natin magkano nagsisimula kasi balita ko affordable ang inyong mga wings dito. Kaya talaga pinupuntahan ng mga tao at estudyante. Yes. Affordable talaga siya. Nag-i-start siya for as low as 99 pesos. At kung gusto niyo ng sulit, meron din po kaming unlimited bundle for only 399 pesos. Wow! Oh my gosh! Kasi pag sinabi mo talagang unlimited, talagang gustong-gusto mo na. At saka kasi sa wings kasi, ang wings, minsan ay paano ko ba sabihin? Yung talagang dire-diretso kung mapapakain, ano? Kasi hindi siya nakakasawa. Okay, eto excited na ako, sir. Gusto ko nang tikman ng inyong mga wings. Pero gusto ko mag-start sa isa sa bestsellers nyo. Ito yung tinatawag na Salted Egg. Ayan, pamapatid. Malaki yung sweetness ha. Kasi ito maliit. Kaya, ito, panalo. Okay, ito na-try ko na. Hindi mo na lang to, sir ha. Sobrang sakto yung lasa niya. Sakto yung alat na may konting tamis. No? Tapos crunchy siya. Hindi siya nagiging soggy. Okay. Again, unlimited bundles, meron kayo dito. Ano yung mga unlimited bundles nyo? Unlimited bundles namin, sa 399 pesos, kasama na po yung unlimited wings, unlimited pasta, unlimited fries with 3 flavors, unlimited rice, unlimited drinks, and unlimited dips. Oh my God! Kumikita pa ba kayo? Kasi grabe ang papa ng presyo, tapos unlimited lahat. Okay, quickly, flavors, how many flavors do you have again in total? We have 14 flavors. Okay, daanan natin mabilisan. Italian Parmesan, Salted Egg, Manila Blaze, New York Buffalo, Honey Mustard, Honey Barbecue, Soy Glaze, Bulgogi, Chili Cheese, Salt and Pepper, Lemon Pepper. May ano pa? Ayun, yung guide natin. Gangnam, Ayun. tsaka Lemon Pepper. Oy! Panalo si Sir! Yung pass the test! Kinaya mo isa-isa. Hindi kasi baka yung mga kapatid natin, inaantay na, inaabangan nila yung flavor na gusto nila. At I'm sure, nabanggit ni Sir Rod yung flavor na yun. Ano? Naku, I'm so excited. Marami pa tayong tikman mga kapatid. Nakita nyo naman. Again, how many flavors? 14 flavors. 14 flavors. At mamaya sa ating pagbabalik, meron tayong patikim. Pero with a twist. Yan ang malalaman natin sa pagbabalik dito sa On The Go. Sir Rod, sasamahan nyo ako mamaya, ha? Yes. Okay, mga kapatid, napakasarap. Excited na akong tumikim mamaya. But for now, back to the studio muna. Maraming salamat sa ating always on the go kapatid na si Maui. Sa aming pong pagbabalik, 20 pesos na bigas, ibebenta na rin sa mga mangingisda. Pick-up na minaneho ng minor de edad sa Marawi na disgrasya ng magpasikat umano ang driver sa mga kasamang kabarkada. Yan at iba pa ang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, National Potato Day ngayong araw. Kaya naman po gagawa tayo ng merienda fave na Mojo. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasala. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Ipinagdiriwang nga po natin today ang National Potato Day. May ganon? Potato. Araw ng mga patata. Yan. Oo, kaya naman po ang bida sa ating kusina ngayong umaga ay syempre, patatas. Soft on the inside, crispy on the outside. Ito po ang expectation natin
Ayan. Magluluto tayo ng paborito natin, lalo-lalo na mga chikiting na Mojos. Pero this time, large size tayo na Mojos kasi malaki yung patatas na nabili nila JB. Ang mga sangkap po, patatas na tinalupa ni Sarah. Alam niyo ba yun? Baka di Yes, alam ng kasama mga ni Miss mga bata. Minchin. Itlog, ano? Sorry. Dadabog dyan. Itlog, evaporated milk, breading mix, all-purpose flour, mayonnaise, bawang, asukal, asin, at parsley. Sa parsley, andito, dried parsley yun. Dried parsley, ito na po. Ayan, linabas Ang paraan po, Mama Chicks, ay hihiwain ng patatas sa maninipis. Ganito Nakauna po na tayo. yan. Opo. Yes. Hugasan ng mabuti. Sa isang bowl, ilalagay po ang patatas. Oo. Itlog, ilagay na natin. Sana. Magkakasama na. Ganito. Okay. Hindi natin ibabatihin, mamaya ganito na. din po. Oo. Okay. At evaporated milk. Asa na yung kakamayin? Gusto mong ganyanin? Okay. Tansya-tansya lang So, daw. konti Oo. lang ito. Tapos gaganunin mo. You like? Ayan, Mamasahin na. ko yan. Sige, dyan ka. Masahihin mo. Sige. Go, gawin naman na. Okay. Dalawang And then, eggs yun. Ibababad natin yan sa loob ng 30 minutes. Pero kung nagmamadali kayo, pwede rin naman pong lutuin na kaagad. Make sure lang na naka-coat well ang mga patatas ng ating egg at ng milk. Okay. Okay, sige mama. Tapos kailangan naman natin ng isa pang bowl para dun sa ating breading kasi dun mo i-dip yun. Opo. Sarap yan. Diba My tayo isa gosh. pang bowl dyan. Dahil kailangan natin pagsama. Anong Ito kailangan yung breading mix at saka yung konting flour. Ito na, ready na ito, Mama Dim. Okay, Pagsasama pagsasamahin natin, natin. Mama Chicks, yung Oh, wala breading tayong mix at bowl, so konting dito na lang. all-purpose flour. Dito na lang. Konti lang ng Sige. all-purpose flour. Sige, half siguro, Mama. Yan, okay. Okay. So, Pwede ang naman gagawin natin ay Igugulong, no? Igugulong. Oo. Tapos, ganito. yan. Yan. So, for example, ganito po, pwedeng gumamit ng tongs. Chanan, chanan. I-coat ng maigi. Coat pa more. Opo. Yan. Dre, make sure na basang-basa siya. Basang-basa, okay. And then, ipiprito po natin ito hanggang maging malutong. Sarap. Yan na nga ba yung sinasabi ko kanina? Ito yung Hindi mga pa anli na mainit. gusto ko, yung mga papatatas dyan. Ang galing. National Potato, ano sabi mo, Dims? National Potato Day o National week? Potato Day po. Day. Kahapon, National Eggplant Day. Diba? Teka lang po Daming kasi mga national. yung samahan namin itong lutuan Lutuan. natin, kailangan mainit na mainit po. Sa ganito pong klase ng lutuin, napaka-importante na ilalagay nyo lang siya pag kumukulo na halos yung ano. Ayan, okay. There you go. Medyo na. Actually, ayan ang natutunan ko din. Sa'yo rin yata, Mama Dims, kapag meron ka pinaprep na ganito, maganda i-preheat mo na yung Napaka-importante po. yung mantika para itadrop mo na lang. Ready to go na siya. Pwede ba tayong bumati din si Angelica Marantal? Angge, Get well, get well get well. Oo. Si Mother Earth, araw-araw daw siya nanonood. Mother Earth! Batiin mo ko, sabi niya. Oo, Mami! Mami, pumunta ka dito. Tapos, bisitahin nyo kami. Get well soon din kay Kuya Ronald Padriga. Oo, Ang husband ng husband ni Ate ating Ruth, ating EP, EP. si Ate Ruth. Oh, Yes, oo, get well, soon. Kuya Ron, So, Kuya nakikita po Ronald. natin dito. Opo. Iangat ka po ng konti. Ayan, ganito po siya. Parang kailangan po malutong na siya. Nalagay tayo ng ano. Ito. Lalagyan natin ng paper para... Yung mga sa mga naluto na. Opo, Mama. Ayun. Mama, para sa dipping sauce natin, pagsasamahin lamang po ang mayonnaise, Sige, evaporated gawin natin milk yan. ng konti, Mama. Okay. Bawang, Here. asukal, asin, at parsley. Mayonnaise. Konting bawang. Yun. Wow, ang galing ng production team natin. Yes, di ba? We have a system here. Meron din konting. Tayo. I love it. Pwede na kami sa kusina. Dagdagan pa natin ng bawang para malasa. Uy, sarap yan, Mami Chicks. Okay. Tapos itong evap talaga. Kaya pa ba ng patatas na to? Pero alam mo yun, yung pinakamasarap yung manipis na paghiwa lang. Kasi di ba, crunchy. Tsaka pwedeng iba-ibang dipping sauce yan. Pwede rin itong ginawa natin dito na garlic mayo. Pwede rin yung barbecue. Minsan Wasabi? ketchup lang. Yes, opo. Uy, wasabi Sour cream. mayo.
Mama, ulitin ko lang po na mustard. kailangan pag magpiprito kayo, bago nyo ilublob yung inyo pong patatas na iginulong sa itlog at sa evaporated milk, ay kumukulo na po halos, no? Very important din na yung patatas po natin, dahil pinakuluan nyo, slice nyo, halos walang tubig. Kasi yung tubig po, pag inilagay sa asin, ay tumatal. Sik. Okay? Lagay sa mantika. Opo. Yun o. Oho. Yun na. Oho, mama, tingnan mo, ganyan. Bilis lang, Ganda, Bilis lang siya. Ah. Yun, kasi wala tayong 30 minutes yung sinabi mo kanina. Kung nanood pa sana yung egg mixture, Pwede mas pa po. madikit pa yung Yes po, ating Mama. flour. So yan, gawin nyo yan sa bahay. Mamaya, 7 o'clock, pagkatapos yung manood ng TED Chat, tsaka ninyo prituhin yung inyong patatas. Ang patatas talaga no? Kahit anong gawin Talaga, mo, very no? versatile. Nung nagbiyahe kami dati sa Peru, walang pagkain, walang meal na walang patatas. Opo, Mama. Parang ilan atang thousands and thousands ata ang variation nila or variety nila ng patatas po doon. Sa ibang bansa, para ito yung pinakakanin nila no? Yes. Uy, ganda naman. Sa London, di ba yung fish and chips nila ito? Ayan, Oo. correct ka, Mama. Di ba yung Carbs chips kasi, pala? carbs. Oo, French Chips fries pala nila, nila yung oo. chips, di potato chips. Ano? Anong favorite potato dish natin? Mashed potato, baked potato. gusto ko rin yun. Oo, gusto ko yun. Ako alam mong gusto ko, yung parang binubuklat, tapos merong mga, anong tawag Baked potato. doon? Baked potato. Oh, may yung sardine, parang may packet. bacon, may cheese. Oh, yes. Tapos may mga chives. Eh, yung ano? Okay din ako sa may corned beef. Pwede. Yung maliliit na gano'n. Gratan, masarap. Oh, gratan. Oh my God. Spell daw, Mama, yung gratan. Andre, spell mo yung gratan. Spell mo. Mashed potato na French lang. fries na lang. French fries na lang. G-R-A, sarap. Baka nanonood ang aking tita Akis, si Akis. Yung binigay mong yema, dinadamot ko pa. Bukas ko na lang dalin. Oy, naku, May alam na yema siyang namin. dala eh. Kuya, Oo. alam mo na. At saka pianono. I love it. Ito talaga legit na siya na potato. Potato. Puting-puting na siya. Potato. Mga kamag-anak ni Angela. Guard! Si Angela po. Kamag-anak ni Angela. Ang lalaki nga ng mga patatas na nabili nyo, JV, ha? Opo. Sarap. Naku, maraming kagat yan. Usually, bitin ka kasi maliliit. Okay, ilang patatas ba ito? Dalawa. Dalawang patatas lang to, Oo. Si Jello din ba? Get well din? Hindi, nasa Hindi, palengke. nasa- Grabe naman, lahat may sakit. Kasama sa larga. Lahat na lang may sakit, Andre. Sorry. Si Angela pala, sorry. Jello, ingat ka dyan. Itong ating parsley Okay naman is yung for the gummy dip worms by dito. ito. Yeah, or- Mama, for the dip po yan. Pwede na mag-asawa yung mga gummy worms. Ano na? Pwede na daw mag-asawa yung mga gamit. Bakit? O sila nag-prepare. Sila naganda Ang tanong, gusto ba nilang mag-asawa? Okay. Habang tinutuloy ng aking Mama Chicks at mga kapatid dito ang ating Mojos, balitaan po muna tayo kasama ang ating paboritong Manong Ted and DJ Chacha. Rhea Generics. Dahil sa Rhea Generics, world-class dahil po gawa ng mga world-class pharma experts tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer. Dalhin po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga bayaning uri manggagawa. Ang ating mga warriors. Ang pagpugay po ay mula sa ating mga kapatid sa Rhea Generics. Ngayon ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH, TV5 at maging sa Signal TV, Channel 19. Yan po ang True FM TV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. Tuloy po ang inspeksyon at investigasyon sa mga bilyong-bilyong pisong flood control project sa ating bansa. Gaya nga po sa Oriental Mindoro kung saan merong bumitak na dike. Sa drone video ng News 5, kita po kung gaano kalawak ang nasirang bahagi po ng dike sa Bungabong, Oriental Mindoro. Natibag ang dike noong pong nagdaang 2 linggo lang matapos po ang mga pag-ulang hatid ng habagat. Kaya para kay Governor Bons Dolor, maliwanag daw po na substandard ang mga gamit na materyales sa naturang pagpapatayo ng dike.
Dahil dito'y agad pong sinibak ng DPWH Mimaropa ang sangkot na project engineer at ilang pang in-charge umano sa palpak na dike. Humiling na rin po ang lalawigan ng special audit sa Commission on Audit para po silipin ang mga flood control projects sa probinsya. Sa ating ulat panahon, mga kapatid, mas bumilis pa ang bagyong Waning habang kumikilos po palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan sa layong 650 kilometers sa silangan po yan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. May lakas ang hangin na aabot sa 55 kph at pagbugso na hanggang 70 kph. Inaasahang lalabas na po ang bagyo sa ating bansa ngayong umaga. Sa ilang pang mga tampok na balita, pinangambahan po namang lalo pang maglilipa na ang mga illegal na online gambling website ngayon pong wala ng pasugalan sa mga e-wallet. Wala na po ang mga links ng online gambling sites sa mga e-wallet, gaya nga po ng GCash at PayMaya, kasunod nga po ng kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pero lumipat daw ho naman sa ibang platform ang mga mananaya. Ayon po sa ibang mga parokyano, na-access na rin nila ang online sugat sa pamamagitan po ng mga messaging app. Nakakabili rin daw ng mga voucher pantaya sa online gambling sa mga kilalang online shopping app. Pwede rin po umanong mag-cash in sa mga bangko at mga bayad centers at kuminsan nga po ay rumirekta na ang mga mananaya sa actual na online gambling app o mga website. Dahil dyan, nababahala po ang ilang mga mambabatas dahil nga po din sa sinasabi pong patuloy pa rin po na paglaganap ng online gambling. Patuloy po naman daw po nagbabantay ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at maaari na ho kasing dumami ang mga illegal na gambling sites dahil nga po sa pagbabawal na ito. Gaya po ng mga scam na website kung saan po sa halip na manalo ay ikaw pa ang mananakawan. Samantala, inamin po ni Attorney Harry Roque na higit pa sa isyu ng humba ang gusot ng isang... Laking balita niyan, ha? Oo nga, ito nga'y nabasa Dahil sa ko nga. humba. Hindi daw humba ang kanilang pinag-awayan. Di ba yun yung parang adobo na may Bakit beans? ba, ano bang meron sa humba? O ito na nga po, nag-viral kasi kamakailan ang komprontasyon ng isang content creator at isang babae sa The Hague, Netherlands. Ang pinag-ugatan ng away, ang handa daw sa party na humba. Nagalit daw palang babae dahil sa shared post ng Duterte supporter at kaibigan ng content creator na naghanda. Ang laman ng post, picture ni Roque na kumakain ng humba na may caption na nagsasabing natuwa raw sila dahil na-enjoy ni Roque ang handa. Pinatatawad na raw nila si Roque sa nila'y pangre-red tag at pang-aaway niya sa content creator noon. Bagay na pinag-ugatan mismo ng nag-viral na komprontasyon. Ang dating tuloy kay Roque, tila nasumbatan siya dahil sa pagkain ng humba. Nagkaayos naman ang dalawa. Ang giit ni Roque, hindi lang humba ang ugat ng gulo dahil mayroon pa palang mas malalim na issue. Kasi yung grupo ni Alvin at saka itong tao na kaibigan nga niya na nanumbat, ever since ayaw nila sa DDS, ayaw nila sa maisog. So ako naman bilang dating gabinete ni Tatay Digong, ang nais ko magkaisa sila. So nag-schedule pa ako ng kumaga peace dinner. Ako pa nagluto, pagod ako. Yan nga po ang tinig ni Attorney Harry Roque. Siya pala daw ang nagluto at pagod siya. Mahirap naman yung ganun, luto ka nga ng Problema luto. ng bayan, ano? Samantala po naman, nagkainitan po din sa Senado. Inalmahan po ni Senate Minority Leader Tito Soto ang naging hatian sa mga magiging miyembro nga ng makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Ayon kasi kay Majority Leader Joel Villanueva, 10 majority at 2 minorya lamang ang magiging miyembro po ng CA. Sila po ang may kakayahang magkumpirma o mag-reject nga ng sinumang pong itinalaga ng Pangulo. Pero giit ng leader ng minorya, paanong nakwenta ang hatiang 10-2? Dapat daw kasi ay party membership ang basihan ng hatian hindi kung mayorya o minorya. Pero nanindigan muli si Villanueva na walang mali sa kanyang komputasyon. Gayunman, susindin daw po niya kung ano ang magiging hatol ng Senado sa kung sino magiging miyembro ng CA. We were expecting, the simple respect to the members of the minority na kinakausap naman kami. Hindi kami salimpusa dito. We can make this easy for you and we can make it also difficult for you. No one's robbing of anything. The power to choose
who among them will sit as members of the Commission on Appointments belong to the Senate, Mr. President. And that's why, Mr. President, even this representation who made that motion will submit to the decision of every member. Ang issue ho kasi dito, may Supreme Court decision na po sa isyong ito. Ano po? At yung nga ang sinasabi, dapat yung Supreme Court decision na ang mangibabaw kasi humantong na po sa Supreme Court ang isyong ito. So let them decide forthwith. Yan po ang sagutang tinig ni Senate Minority Leader Tito Soto at Majority Leader Joel Villanueva. Samantala, balita naman po sa lalawigan. Sinisilip na ng Commission on Audit o COA ang mga maanomalya daw na flood control project sa probinsya po ng Bulacan. Sa datos ng COA, 44 billion pesos ang inilaang pondo sa Bulacan. Yan po'y pinakamalaki sa Central Luzon. Sa kabila naman yan, nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar. Kabilang na po dyan ang Barangay Bulusan sa Kalumpit kung saan mayroong River Protection Project. Sa dokumentong hawak ng Malacanang, completed na o tapos na raw ang proyekto sa Barangay Bulusan. Ito'y kahit 200 metro pa lamang ng istruktura ang hindi pa nagagawa gaya ng putol na riprap. Nadiskubre rin ng Bulacan Provincial Government na substandard ang proyekto. Iniutos ng COA sa lahat ng DPWH District Engineering Offices sa Central Luzon na isumite ang lahat ng dokumento kaugnay ng mga flood control project. Sapol sa video ang pananakit po ng maritime student sa 6 na taong gulang na batang lalaki sa isang internet cafe sa Mandawi City, Cebu. Sinakal ng estudyante ang bata sa leeg at piningot pa sa tenga. Inuntog pa ng binatilyo ang paslit sa lamesa. Nawalan po ng malay ang bata, nagkabukol at sugat sa noo. Ayon sa bantay po ng internet cafe, nainis daw po ang maritime student sa pagiging makulit ng bata habang gumagawa siya ng project. Pumayag na raw po ang estudyante na sagutin ang gastusin sa ospital para sa bata. Sa kabila niyan, porsigido po ang nanay ng biktima na idemanda ang nanakit na estudyante. Pinimbestigahan na rin po ng Mandawi City Council sa PNP at DSWD ang naturang pangyayari. Samantala, higit 70 pamilyang nasunugan sa isang residential area dyan po sa Davao City. Pasado 1:00 ng hapon kahapon po yan nang sumiklab ang apoy. Makitid ang mga daan sa lugar kaya hirap ang mga bumberong makapasok doon. Pati ang mga residente tumulong na rin sa pag-apula ng sunog. Inaalam pa ang mitsa ng apoy na tumagal naman ng higit 1 oras. Naghahanda ng lokal na pamahalaan ng paunang tulong kagaya ng food packs sa mga nasunugan. 2 ang sugatan matapos po namang mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyan na van sa Tabuk City sa Kalinga. At ayon sa investigasyon, patungo po sa Ilocos Sur ang naturang van. Bigla itong nawalan daw ho ng preno habang nasa paakit na bahagi po ng kalsada. Umatras ang van at nahulog sa bangin bago tuluyang mahulog sa bangin at bumaksak nga sa ilog. Kargado ho ng mga tiles ang van at posibleng dahil daw po sa bigat kaya't hindi na kaya nang umakyat sa naturang kalsada. Bumangga naman po ang pickup truck sa nakaparadang SUV at 2 motorsiklo dyan sa Marawi City, Lanao del Sur. 8 sugatan, kabilang ang 13 anyos na binatilyong driver ng pickup pati ang mga kabarkadang kasama sa sasakyan. Base nga sa investigasyon, nagpapasikat daw ang binatilyo at sinusubukang mag-drift hanggang sa mabulaga po siya ng mga nakaparadang sasakyan. May mga sakay ng pickup na agad tumakas matapos pong insidente. Nakikipag-ugnayan ang pamilya ng menor de edad sa mga nadamay sa karambola para areglohin ang mga ito. At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, epektibo ngayong araw ang taas-baba sa presyuhan po ng petrolyo. May patong pong 60 sentimos per liter sa gasolina. Mababawasan daw naman ng 80 sentimos per liter ang diesel at 90 sentimos po para sa kerosene. Ito yung magiging dahilan kung bakit bibigyan ng fare increase ang mga jeepney driver. Nauna po sinabi ng Energy Department na ito dahil daw sa pagtataya po na bababa ang pandaigdigang presyo po ng krudo sa pagtatapos po ng taon. Kasabay niyan, tinatayang hihina rin daw ang demand ng langis sa mga susunod na buwan. Nakaka-apekto rin daw ho ang paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan po ng Amerika at ng China. Kapag pinagbasihan natin to, girl, so ibig sabihin nito, ang trend nito, pababa na talaga all the way. Oo. Right? Oo, ngayon. Kasi ito sinasabi nila, buong taon, etc. Pag gumalaw ito next week at tumaas, anyari. Oo. Tsaka nilalaro talaga nila ngayon kasi last week ganito rin eh. Taas-baba. Mataas yung gas, bababa ang diesel. This week, ganun ulit. Samantala. Samantala po sa iba pang mga balita, humirit po
ang isang grupo ng manggagawa na mabigyan din ng minimum wage earners ng 50% na diskwento. Sa pamasahe po yan sa mga linya ng tren sa Metro Manila. Para po yan sa MRT3 at parehong linya ng LRT. Sabi ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, malaking tulong ito para makabawas sa gastusin ng mga manggagawang Pinoy. Ayon din sa TUCP, nasa 70 pesos ang round trip na pamasahe sa LRT2. Mula po yan Antipolo hanggang sa Recto. Aabot daw yan sa halos 1,700 piso kada buwan. Kung bibigyan daw ng minimum wage earner ng 50% na diskwento, makakatipid daw ang mga manggagawa ng higit 800 piso na po pwedeng maidagdag sa pangkain ng kanilang pamilya. Usapang trend pa rin, target daw mapatupad ng cashless payment system sa LRT1 at LRT2 bago matapos ang taon. Ayon po sa Bangko Sentral, suportado po ng cashless fare collection ang mga debit at credit cards pati mga e-wallet. Sa ngayon po'y nakikipag-ugnayan na po raw ang Transportation Department at Light Rail Manila Corporation sa mga bangko para nga daw humatiyak ang interoperability o yung pong pagiging compatible ng payment system sa 3 linya po ng ating tren. Una nga pong inilunsad ang mga cashless turnstile sa mga istasyon ng MRT3 noong buwan ng Hunyo. Kasama na rin ang mga mangingisda sa mga pupwedeng bumili ng 20 pesos na per kilo po ng bigas simula yan Agosto 29. Ayon po sa Agriculture Department, ilulunsad ang bentahan ng murang bigas para sa mga mangingisda sa mga fish port. Ayon pa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan ng programa ng buong suporta ng DA sa pagpapatupad at pagpapalawig po ng programa. Unang inilunsad ang 20 pesos na bigas para sa mga senior citizen, PWD, solo parents at indigents. Unti-unti po yang binuksan sa mga minimum wage earner, benepisyaryo ng walang gutong program o gutom program at maging sa mga magsasaka. Balak daw naman ng PLDT na ibaba ang capital expenditure nito sa 50 billion peso level sa susunod na taon. Patuloy pa rin daw ho ang pagpapalago ng PLDT sa infrastructure infrastructure base nito at network reach. Pero dahil nga daw po sa nasa 97% na ng bansa ang sakop ng network coverage ng kumpanya, kaya raw nilang ituloy ang pagpapalawak ng kanilang network sa mas mababang halaga. Kaya na rin daw ho ng PLDT na manguna sa telco industry, lalo na sa broadband nang hindi nagtataas ng kanilang, ito ho yun, capital expenditure, kumbaga capital outlay. Alas 6:57 sa mga balita po naman sa ibayong dagat. Pinili ng lumikas sa mga Palestinong bakwit sa takot po na maapektuhan sila ng mas pinalawak na operasyon ng Israeli forces sa Gaza Strip. Ayon sa report, pawang mga sibilyan sa Gaza City ang tuluyang iniwan ang kanilang mga temporary shelter facilities. Una nang kinumpirma ng Israel na target nilang kubkubin ang naturang lungsod kung saan kinundena ng international community. Ayon po kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, itinuturing niyang kahuli-hulihang kuta ng militanteng grupong Hamas ang Gaza City. Samantalang naniniwala po naman si US President Donald Trump na pabor din si Russian President Vladimir Putin na tuluyan ng wakasan ang digmaan kontra Ukraine. Ang naturang komentong yan ay bunsod po naman ng bilateral meeting ni Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House. Bago po ang pulong kay Zelensky ay una nga po nakipagpulong si Trump kay Putin sa Alaska. Sa iba pang balita, 3 po ang kumpirmadong patay habang 17 sugatan matapos magsagawa ng pambobombang Russian forces sa Kharkiv sa Ukraine. Kabilang sa nasawi ang 2 taong gulang na paslit. Ayon po sa report, pawang military-grade drone ang ginamit sa pag-atake sa Russia o ng Russia. Matatanda ang simula po ng pumutok ang gera noong 2022. Sa pagitan ng dalawang bansa ay palaging inaasinta ng Russia ang nasabing rehiyon. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Ukraine sa panibagong serya ng pag-atake ng Moscow sa Kyiv. Nabulaga po naman ang mga sibilyan sa New York sa Amerika matapos po ang bantang pambobomba. Dahil po nga sa nangyari, kinordonan ng New York Police ang 43rd Avenue at 7th Avenue sa Manhattan. Pinayuhan din po ng mga otoridad ang mga sibilyan na huwag munang magtungo sa mga tinutukoy na lugar. Patuloy po ang ginagawang investigasyon sa naturang insidente. Umabot naman po sa 10 ang patay matapos ang pananalasa ng matinding pagbaha sa Inner Mongolia. Ayon sa report, Sabado nang mangyaring mapaminsalang pagbaha matapos umapaw ang ilog sa Bayanur City.
Tinatayang nasa 7 rescuers ang ipinadala ng Mongolian authorities sa apektadong bayan doon. Kabilang pa rin sa pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 iba pang sibilyan. Ayon po sa eksperto, posibleng maranasan sa mga susunod na araw ang matinding pag-ulan sa Bayanur dyan po sa Mongolia. Pati doon, ano? Ng mojos natin, no? Hindi nagkakalayo, mama. Nandito talaga. Expectation versus reality. Ginawa talaga namin yan sa studio. Baka kalain nyo, ha? Sana, ma'am. Good job kay JB at kay John. Salamat sa pagtulong sa amin. Oo. Pero sana na-proud din si Angelo at si Angge sa ginawa natin. Wow. Today. Oo. Magkano to, Mami Dimps? Ito po ay 1,800,000 lang. 180 pesos lang. 15 to 20 pieces Halos na. kalahati dun sa nabibili mo sa labas. Game na ba, game? Game na po. Kain po tayo, mga kapatid. So, ang ginamit natin is garlic mayo dip. Yes. Sabi nga natin, pwedeng iba-ibang klaseng dip yan. Ako mahilig ako sa mga mapula-pulang dip, yung mga barbecue, ketchup, hot sauce, mga ganyan. Hot sauce, ganyan. Oras po natin, 7:04. Kain na po tayo. Tama, no? Sarap daw. Dali lang. Hindi ko alam na evap pala is the key. Nilalagyan pala ng butter. Mas creamy, mama. Mas creamy. Balikan nyo lang po yung mga recipe namin sa mga videos po sa YouTube. Dahil, totoo po, napakasarap nito. Yung pwede nyo pong gastusin sa ibang restaurant, pwede nyo na pong gawin mismo, Mojo. Perfect. Alright. At sa atin pong larga! Oy! Isa pang makasaysayang lugar ang bibisitahin ni Laila ngayon, Quezon Day. Tambok mamaya ang Heritage House ng Pamilya Quezon. Sa Dear Dimples, kwento ng inang iniwan ng 2 anak pero hindi iniwan ng pag-asa. At sa on the go, sulit sa sarap pero abot kaya sa presyong Only Wings. Pambato ng sampalok, swak sa mga estudyante. Mga kapatid, marami pa tayong pampagood vibes ngayong umaga. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid para sa mga kapatid natin na nagmamadali na sa pagpasok sa trabaho at eskwela. Baka nagsasapatos na po kayo dyan. Baka maki-weather update na po muna tayo para ready everyday kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, let's go! Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Sa ngayon, maganda at maliwalas naman ang panahon natin dito sa Metro Manila. Kaya sa mga papasok ng trabaho, magandang panahon po o maliwalas na umaga ang sasalubong sa atin. Pero again, pagsapit po ng hapon, tumataas yung ating tsansa ng pagulan. Ito po yung mga posible nating isolated o localized sa pagulan at thunderstorms. Kaya again, sa mga lalabas ng bahay, ugaliin po rin po ang pagdadala ng payong. Ito po ay sa Metro Manila. Sa Metro Cebu naman, mataas po ang tsansa ng pagulan natin. Ngayong buong araw na po yan dahil sa tinatawag nating epekto ng easterly. So, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng Cebu. Sa Davao Region din, thunderstorms din ang ating paghahandaan, particularly sa hapon at gabi. Epekto rin po yan ang tinatawag nating easterly. Sa ngayon, meron tayong binabantayang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Waning. Pero ito po ay paakyat na lamang at posibleng makalabas din ang ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at posibleng tumungo dito sa southern portion ng Japan. Wala itong direktang epekto sa ating bansa. Pero meron tayong binabantayang panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa layong around 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay babantayan natin in the next few days dahil posible po yan pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, hindi natin inaalis ang possibility niyan maging bagyo or yung possibility po yan tawaging bagyong isang. Speaking of bagyo, kadalasan na pagpapalit natin yung term na typhoon sa tropical cyclone o bagyo. Uy, may typhoon, ganyan-ganyan. Pero, yung typhoon po ay antas ng bagyo. Ang mas direct translation po ng bagyo ay tropical cyclone. Antas po ang typhoon o kategorya ng bagyo. Ito po ang mga antas natin ng bagyo. Ito po ay nakadepende sa lakas ng hangin. May mga bagyo po na mahihina ang hangin pero marami po ang pagulan. Ito ay nakadepende sa lakas ng ating hangin. Unang-una dyan, after maging low pressure area or nag-develop na po yan, magiging
tropical depression po na hanggang 61 kilometers per hour ang lakas ng hangin yan. Minimal pa naman ang damage niyan sa ating mga structure, pero mararamdaman na natin ang bugso ng hangin kapag meron tayong tropical depression. After po niyan, meron tayong tinatawag na tropical storm na hanggang 62 to 88 kilometers per hour ang lakas na hangin. Yan, mararamdaman na po natin ang mga damage niyan, especially sa mga light, mga bahay o mga structure na gawa sa light materials at yung mga maliliit na puno ay pwede na pong ibuwal ng tropical storm. Samantalang, ang 89 hanggang 117 kilometers per hour, yan po ay category natin na severe tropical storm category. Magsisimula na po nating maramdaman dyan yung matataas na alon o yung tinatawag nating storm surge. At yung mga maliliit na bahay natin o mga bubong natatanggal na rin po dyan sa mga severe tropical storm at yung mga katamtamang mga puno, mabubuwal na po ng ating severe tropical storm. Mapanganib na lakas ng hangin naman ang ating aasahan kapag meron tayong typhoon. Ito po yung ating napagkakamalang bagyo na translation. Pero ang typhoon po ay category, antas ng bagyo na nasa 118 to 185 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ito po ay mapanganib na lakas ng hangin at lumalaki na rin po yung tinatawag nating storm surge dyan. At yung mga bubong ng bahay, sigurado matatanggal yan at magpapabuwal na rin po yan ang mga poste ng kuryente. Ito namang super typhoon, ang ating pinaka-destructive o nakamamatay na lakas ng hangin na nasa around 185 kilometers per hour pataas. So ito po ay nagdudulot na ng malawakang pinsala sa infrastructure at agrikultura. At yan muna ang ating morning kaalaman ngayong umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Lagpas alas 7 na ng umaga, rush hour na mga kapatid. Makikipag-commute-stahan ulit tayo sa Philcoa sa Quezon City. Kasama ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mons, marami pa rin bang commuter dyan kahit na holiday? Pag ganun, sasalta na ako After po. 1. Sayaw. Sayaw. Yes, Mami Chiki, good morning sa'yo. Eto na. Sayaw-sayaw tayo. Ayan. Team commute ko ay kaway. Sabay. Hey, eto na. Dahil question day ngayon, kasama rin natin ang aking mga girls. Diba? Ready? Exercise mo na. 1, ito. 1, 2, 3. Very good. 1, 2, 3. Isa. 1, 2, 3. Diba? Yahoo! Hey! Eto na. Update muna tayo. Babalikan natin sila. Eto. Ayan, pakita na. Mukhang isa sa mga dancer dito ay crush ng aking cameraman. Eto na. Ayan, nakaaral lang ba yung bus? Quick traffic update tayo. Eto na. Babe tayo may traffic enforcer dito. So mga kapatid, ito na. Hindi pa rin nabago yung sitwasyon mula kanina alas 6 ng umaga. Marami pa rin sasakyan ngayon at halos occupied na mga lanes papuntang Makati, Mandaluyong, PITX, Quiapo. Nagkakaroon lang ng build-up dito nga sa banda rito sa may Philcoa Footbridge dahil nga sa mga jeep pa rin at taxi na nagsasakay. Ayan, may mga humahabol pong commuterist na nag-aabang. At eto, good news, wala namang matinding traffic ngayon. Siguro dahil pakita natin, ito yung nag-iisang traffic enforcer dito sa kaliwa, pihit natin. Ayan, nandiyan. Ayan, service na natin ako. Eto na, comics tayo. Mukhang dito na, Daddy D, pihit comics tayo. Dito na rin, may bago tayong recruit. Ma'am, mukhang bago ka dito, di ba? Tama ba? Parang first time kita na kita. Pero hindi pa kita nakausap noon. Dahil dyan, ang una ko napansin sa inyo, ito, pakita natin. Anong sekreto sa napakagandang labi? Kulang-pula. Kulang-pula. Alam niyo po ba anong pinagdidiwang natin ngayon, ma'am? Nakalimutan ko. 3 seconds. 3, 2, 1. Dahil dyan, akin na po yan. Pinagdidiwang po natin ngayon, holiday po ngayon sa Quezon. Sa Quezon City. Bakit po? Dahil kay Aquino at kay BBM. Hindi po. Hindi. Holiday po kayo sa Quezon, tsaka Quezon Province sa Quezon City. Dahil ngayon ay blank day. Ano po ulit? Isa pang chance. Ayan walang pasok sa Quezon City, sa Quezon Province dahil ngayon ay blank day. 3, 2, Nakalimutan ko na! Nakalimutan. At malalagad pa kayo dyan. Lapit po kayo dito. Ngayon po ay araw ng Quezon. Okay, alam niyo na po. At Quezon City Day. Quezon Day. Quezon Day. Quezon Day. Kaya walang pasok Quezon City. Dahil dyan. Okay tayo, ma'am. Sayang, malaking premyo.
O, di ba? Kahit hindi alam ni ma'am, meron naman siyang red lipstick. Eto, isa pa. Ma'am, eto naman. Eto, dito tayo. May bagong kilay. Ma'am, ipaglaban natin ang kilay natin. Anong pangalan natin, ma'am? Ma'am Clarita. Ma'am Clarita, ito, isa pang tanong. Kilala niyo po ba si Manuel Quezon? Opo. Wow, paano niyo po siya? Wala. Joke lang. Joke lang. Si Manuel Quezon po ang ating ama ng pambansang Quezon. isa pa. Ulitin natin. Si Manuel Quezon ang ating ama ng pambansang Bayani. Pambansang bayani pa. Bayani na ka na ba? Ano ba? Ako na. Pambansang wika. Wika pala. Ayan, ama ng pambansang wika. O, batiin po natin. Hindi nag-aaral Ayan. Ngayon, alam na po natin ulit. Na-review lang po ulit natin. Pero at least, ang ating kilay ay talaga naman. O ma'am, dahil yan, maraming salamat sa inyo. Thank you. Okay. Yan muna ang ating mga tindahan dito. Ma'am, mga dancers, sayo ulit. Back to studio, sayo po tayo. Ay, sumaya. Sayo. Ma'am, sayo. Sumaya. Sayo. Maraming salamat sa inyo, Tito Mondi Lopez, at good morning sa inyo dyan sa Philcoa. 7:14 na po, ito na muli ang ating Eat Girl. May taste test. Nako, mukhang susubukin ang galing niya pagdating sa usaping panlasa. Mau, huhulaan mo raw yung flavor ng Only Wings habang naka-blindfold. Yes, that is right. Tumpak na tumpak. Yan ang gagawin natin ngayong umaga. At nandito pa rin tayo sa Pelly's Unlimited Wings. Dito pa rin po sa Sampaloc, Manila. At kasama pa rin natin si Sir Rodney. Ayan, ang co-owner dito. At ito na mga kapatid, kung nakikita nyo, itong mga wings naka-ready na. Pero out of the 14 flavors, 3 ang huhulaan natin at itatry. Na actually, hindi ko pa na-try yung ibang flavors ko. So, medyo challenging talaga to para sa akin. At ito na, may naka-ready tayong panyo kasi nga, ang twist dyan sa ating patikim, naka-blindfold po tayo mga kapatid, ha? So, dito matetest ang ating mga taste buds kung kayang-kaya ba natin. Okay, so wait lang. Paano ba? Mag-gloves ba muna ako? Guide na ako sa gloves. Okay, sir? Ito, mag-blindfold na ako mga kapatid. Alam mo, sabi kasi nila, pag parang naka-block yung isa mong sense or one of your senses, mas na-heighten yung isa. So, dito ay puput natin to the test, ano? Ayan, okay. Sir Rodney, I cannot see na. Tanungin nyo nga po ako, paano ba to? Tama ba yung gloves ko? Correct po. Correct? Ayan, okay. And then the other one, pwede pong pag-guide sa pagpasok ng gloves. Okay, mga kapatid, wala na ako nakikita ha. So, we have 30 seconds to try the chicken na nasa answer. Ito. Okay. Ayan, nakita ko na sila. Okay, 30 seconds starts now. Let's try this one. Honey mustard. Ay, parang honey mustard din. Barbecue? Okay. Ay, ito. Maasim na maalat na may peppery. So, lemon pepper. Ito. Okay. Honey mustard. Stop na. Okay. Okay. Uy, good morning. Sarap. Okay. Tama ba? Okay, sir. Ang una kong gines is honey mustard, barbecue, and lemon pepper. Honey mustard, tama? Nagkabaliktad. Ay, wow! Kasi may confident ako, tama? Akala ko talaga umpisa pa lang nakuha ko na. Umpisa pa lang ligwak na naman tayo, mga kapatid. I'm so sorry. So, ano po ito? Honey barbecue. Honey barbecue. Ito pong pangalawa. Honey mustard. Honey mustard, pangatlo. Lemon pepper. Ay, wait, mama. At least, isa lang. Ganun talaga minsan sa buhay. Isa lang yung matatama mo sa 5 mali mong gagawin, di ba? Pero at least na-try ko ang masarap nilang flavors. Kaya, yay! Para doon. Mga kapatid, ang sarap lang, ha? Alam mo, to be fair, talagang ito talaga, pinupuntahan po talaga ng mga tao dito, mga estudyante. Nabanggit nga ni Sir Rod, kanina nag-uusap kami, ang peak hours sila, lalong-lalo na lunchtime at gabi.
Talagang ang dami nila dito kasi nga napakasarap, napaka-affordable, ang daming flavors na swak para sa panlasa nyo ang meron dito sa Pelis Unlimited Wings. Okay, Sir Rod, excited ang ating mga kapatid na puntahan kayo dito. Ito yung masasarap yung siksik na wings. Saan po kayo mahanap at paano? Matatagpuan nyo po kami sa 1254 Asturias Street, corner Laong-Laan, Sampaloc, Manila. Malapit po kami sa University of Santo Tomas. Ayun, malapit sa UST. Pero maraming schools dito, di ba? Okay, kanina, refresh lang natin, bagitin natin, mga only, starting from how much? From 99 pesos and 399 pesos for Ayun, may mga, okay, only yung mga ano nyo ulit? Ano yung mga only nyo? kasama Wings? po, only wings, only pasta, only drinks, Wow. only fries, and only dip. Oh my gosh, diba? Ang sarap mga kapatid. Sulit na sulit ang inyong pera. Ayan, maraming salamat, Sir Rod. Napakasarap mga kapatid. Talagang dito. Dapat matry nyo dito. Once again, thank you, Pelis Unlimited Wings. Dito po sa Sampaloc, Manila. Sir Rod, maraming salamat and to your team. And for now, balik studio muna. Okay pa rin yun, Mao. May natama ka naman. Mahirap yun, ha? Tumitikim na naka-blindfold. Maraming salamat. Mukhang enjoy ka na naman dyan, Mao. Maraming salamat sa'yo. Mga kapatid, sa aming pong pagbabalik, spotlight on po tayo ngayong umaga sa Filipino-American singer, songwriter, and rapper na si Zayla. Live na live! Sa Dear Dimples, kwento ng dalamhati at pag-asa ng isang ina na nawalan ng 2 anak. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. It's 7:25 in the morning at panahon na nga po, oras na para sa ating larga. At dahil ipinagdiriwang po natin ngayon ang araw ng Quezon, ililibot naman tayo ni Laila sa mismong Heritage House ng Pamilya Quezon. Laila, pwede bang i-tour mo na kami? Laila! Ay, naku, ang ganda talaga dito. Oh, Sir Architect! Sir Architect Gerard Lico! Ayan, nakita namin kasi yung bahay modernismo. Very, very quick. Araw-araw po ba itong bukas? So bukas ito every day except Mondays, 9 to 4 p.m. Ayan, libre. Kasi Of maganda course. lang ako wala akong pera. Of course, libre ito sa lahat. Pwede mag-field trip, no? Pwede. Ayan. So, ayan, enjoy natin ang bahay modernismo. May FB kayo? Meron. Ayan, tingnan nyo na lang Sa bahay bahay modernismo. Sir, hatid mo naman ako dito sa bahay. Nahihiya ako alam mo naman. Ito ang bahay or weekend house ni Pangulong Manuel L. Quezon na kalaunan ay, tama ba, binili nila Doña Aurora. Sir, thank you Ingat ka. Balik ako rin mamaya. Tao po! Ay! Ang ganda-ganda! Apo sa tuhod! Good morning po, ma'am! Apo sa tuhod ni Pangulong Manuel L. Quezon, si Ma'am Yael Buencamino Borromeo. Good morning, madam! Kwentuhan mo naman kami. Ito ay second floor na ng bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon. Tama po ba? Second floor, pero dito umaakit yung mga tao nung panahon ni Pangulong Quezon. Okay, so eto, mga kwarto po ba to? Mga kwarto po ito, madam. Sige po, ako na maghahawak. Pwede po ba makichismis na sa inyong ay, kaninong room to, ma'am? Ay, maraming gandaan dito sa kwarto na to. Okay. Nung una ay dun sa asawa ni Manuel Quezon. Yes, si Doña Aurora. Aurora. Ayan, tanya ng kanyang larawan. Oo. So, eto yata, yung nung time na nagkaroon na ng tuberculosis, si Pangulong Manuel L. Quezon, pinaghiwalay sila ng room. Oo. Ma'am, dito tayo kasi parang dire-diretso to, O sige, i-meet nyo na lang ako doon. Ayan, kasi kung masisilip ninyo, ayan, silipin nyo, dire-diretso naman yan. Yun yung kwarto pala ni Pangulong Quezon. O ma'am, dito tayo, labas tayo kasi baka yung mga kable natin ayan. Naku, may ganyan din kami sa bahay. Tapos ito, dining room. Naglalaro ka dito nung bata ka? Oo, pero nung bata ko, ibang-iba yung itsura nito. Kasi yung lola ko, pinalaki yung siyam niyang anak dito. Okay. So, kailangan ibahin yung korte, magdagdag ng mga kwarto dito. I see. So doon, yung kusina. Tapos ito, yung kwarto ni President Quezon. Dito, yung, ano to, ma'am?
sa ano niya, sa nurse niya. Oo. Because nagkaroon na nga siya ng TB at eto, ayan, pwede naman daw medyo iurong natin. Ayan, ma'am, pasok tayo. Gusto ko ma-feel yung ano, yung room ng iyong lolo. Ayan, so eto mismo, yung kama ni President Manuel L. Quezon. Ang daming memorabilias, ma'am. Oh, at ginamit din niya ng lola ko nung buhay pa siya. I see. O, diba? So yan, lahat po to, damit talaga ni Pangulong Manuel L. Quezon. Okay, ma'am, question. Paano natin kino-commemorate ang kanyang alaala? Lalo na ngayon, kasi diba birthday niya. It's his birth anniversary. May mga tradisyon yung pamilya namin, katulad ng pagpunta dito sa Quezon Memorial Circle. At pumupunta din kami sa Letran. Kasi doon nag-aral ang Pangulong Quezon at nung buhay pa siya, tuwing kaarawan niya, pupunta siya doon para magsimba. I see. Pero ma'am, ang balita ko, may historical pa raw na meron daw historical na nangyari sa baba ng bahay na to or sa first floor. Ang balita ko, totoo ba to, madam? Na sa dining room ng bahay na ito mismo, itinatag ang Philippine Red Cross. Tama? Opo. Ay, sorry ma'am, napasigaw ako. Okay lang magbisitahin ko. Iiwan na kita dito. Kasi alam ko makiki-flag ceremony and wreath laying ka pa dun sa kabila di ba? Ma'am, thank you ha sa iyong pagtutour. Ma'am Yael Borromeo Buen Camino. Tara guys! Ma'am, I'll see you dun sa wreath laying. Come on! Tingnan natin to. Kasi dito itinatag ang Philippine Red Cross pagkatapos ng gera. So remember, ito ay weekend house dati ni Pangulong Manuel L. Quezon. Nirerentahan lang nila ito dati. Tapos eventually, pagkatapos ng gera, yung bahay kasi nila sa Pasay nasira ng gera. At etong entrance na to, dito daw pumapasok yung mga may kailangan sa kanila noong weekend house nila to. So hello Sir Ken, kamusta ka naman? May microphone ba tayo para kay Sir Ken? Kasi eto, talagang holding hands na tayo. Close na tayo. Halika. Good morning. So eto, wow, ang ganda naman itong spiral staircase na to. Baka may mic tayo para kay Sir Ken. Ang ganda ng spiral staircase. At eto, yung mismong dining kung saan naganap, no? Yung dito itinatag yung Philippine Red Cross sa dining room na ito. Pero, Sir Ken, ito ay, paano ba? Replica lang ba ito ng bahay? Paano ba? Ikwento nyo nga. Sige nga po. Very, very quick. Ito po hindi po siya replica. Actually, 60% po ng bahay na to from number 45 Gilmer Street, yung Maynila, is reconstructed po dito sa Quezon City. Okay. So, malaking bahagi pala ng bahay ng mga Quezon talaga yung naandito. Ito, yan mismo yung dining table? Ito po mismo yan. Oh, wow, grabe. So imagine mo, nakakakilabot, a piece of history inside o sa loob mismo ng Quezon City Memorial Circle. Pag dumako pa tayo dito, naka-holding hands ko si Sir Ken. Ayan may mga journal, yung journal po mismo ni Doña Aurora nung binuo niya yung Philippine Red Cross. Nandiyan po mismo. Wow, nandito. Sige, last na yun, napakita lang natin. Ito ba yan? Ito po yung original na journal. Nung binubuo niya po yung Philippine Red Cross, yung lahat po ng mga expenses na dyan po niya sinila. Ayan grabe, 10 pesos lang. Grabe. Opo. Ngayon ang 10 pesos mo, ice cream na lang yata ang mabibili, di ba? Cone na lang. Cone na lang. Sir Ken, okay. Tayo po ay bukas, araw-araw, pagka gusto namin pumunta dito at makita itong bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon sa loob ng Quezon Circle or Quezon Memorial Circle. Paano ba? Ito po ba ay libre? And anong days siya bukas? Libre po ang ating museum. Lahat po ng museum sa Quezon Memorial Circle. Tapos, from 9 a.m. to 4 p.m. is bukas po tayo. Tapos, tuwing Mondays is sarado po ang museum. Sarado. Libre entrance, Libre po ang entrance. Ayan. Thank you so much, Sir Ken. Ang ating tour guide dito sa loob ng bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. O paano? Angela Lala. Sir Ken, halika. Tingnan mo kasi ito, dalawa kama rito, pwede tayo matulog. Tulog na tayo, Sir Ken, maaga pa O Angela Lalala, yan po na ang latest dito sa loob ng Quezon Memorial
Memorial Circle sa loob mismo ng bahay o replika, hindi pala replika, 65% ng bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon. Magliliwaliw pa ako, lalarga pa tong duster ko. O balik muna sa inyo sa studio! Talaga naman may ka-holding hands ka dyan. Laila, maraming salamat sa iyo at talaga naman nag-enjoy kami sa iyong patour dahil very rich in history and culture ang bahay na yan ni ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Maraming salamat! Alright mga kapatid, sa aming pagbabalik, sa ating pong Dear Dimples, kwento ng dalamhati at pag-asa ng isang ina na nawalan ng 2 anak. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kapag namatayan ng asawa, ang tawag ay byudo o byuda. Kapag ang anak ay namatayan ng magulang, ang tawag ay ulila. Pero kapag ang magulang ang nawala ng anak, walang tawag dito. Walang salitang makakatapat sa sakit na iyon. Yan ang pinagdaraanan ng ating letter sender ngayong umaga. Ang sabi niya, Dear Dimples, ako po si Aina Villegas, guro sa pampublikong paaralan. Nais ko pong magkaanak, ngunit ang panganay kong si Kali ay 2 linggo lang nabuhay matapos kong ipanganak ng maaga. Makalipas ang 10 buwan, dumating ang rainbow baby namin na si Calista Loris. Masayahin at talented siya pero bigla siyang tinamaan ng pneumonia. Napakasakit po Ate Dimples dahil sa pangalawang pagkakataon, muli na naman kaming naglibing ng anak. Hanggang ngayon ay patuloy kaming nabubuhay sa pag-asang muling pagkakalooban ng Diyos ng biyaya. Lubos na gumagalang, Teacher Aina. Mga kapatid, makakasama po natin ngayon si Teacher Aina, ang ating letter sender, para ibahagi ang kanyang pangungulila sa kanyang 2 anak na namaalam at ang masasayang alaala na iniwan nila. Welcome to Good Morning Kapatid, Teacher Aina. Hello po. Good morning. Teacher Aina, yung kwento mo really tugs my heart. Una, dahil kapangalan ng panganay mo, ang panganay ko, si Kali. Parang nung binabasa ko yung Calista Loris, parang pangalan din ni Cal kasi siya naman, Christiana Lauren, no? Meron naman siyang ganyan. Pero ito, simulan na natin yung kwento. Gusto ko, Teacher Aina, lagi nating tatandaan. Ako kasi lagi ako naniniwala na yung mga yumao nating mga kapamilya are always listening to the conversations we have. And I'm so sure na ang iyong mga anak ay nakatutok din ngayon at nakikinig kay Mommy. Kamusta ka na ngayon at paano mo hinaharap ang araw-araw na pamumuhay? Actually, so far, ngayon po ay nasa adjustment period pa rin talaga sa nakasanayan kong routine kasama siya. Kasi may routine talaga kami na everyday na pagpapasok kami mag-asawa sa trabaho, aasikasuhin muna namin siya. And then pag uwi ko ng afternoon, susunduin ko na siya. Tapos mag-siesta kaming 2 hanggang sa umuwi naman yung daddy niya. Ganon everyday. So ngayon, sobrang laking hamon talaga yung pagising sa araw-araw na biglang nag-iba na wala na yung nakasanayan mo. Kaya, pero kinakaya pa rin naman po kasi kailangan pa rin namang magpatuloy sa buhay. Alam mo, sobrang tatag ng puso mo, no, Teacher Aina. Kasi I have to tell you, ito ay isang bagay na madaling pagdaanan. Hindi madaling pagdaanan. Kasi ang mga magulang nga, pag magkakasakit pa lang ang mga bata, parang halos mabaliw ka na, hindi mo na alam kung anong mangyayari, di ba? Ako magkasipon lang, magkaroon ng lagnat, parang hindi mo na alam paano ka magpa-function. Pero sa'yo, ang kwento mo kasi, ang unang yumao ay si Kali. Yes po. So ikwento mo sa amin yung unang pinagdaanan mo. Sa first baby ko po, si Kali, 7 months lang po siya nung pinanganak ko siya kasi may pre-eclampsia po ako, may complication ako nung sa pregnancy ko. At late na namin nalaman. So, hindi na naibigay yung mga kailangan. Nailabas ko siya ng 7 months pa lang siya. 2 weeks naman siyang nabuhay. Pero dahil nga masyado pa siyang bata talaga, maaga din talaga siyang kinuha. Pero after 10 months po, ayun, dahil nagpa-pray talaga kami, ibinigay po yung rainbow baby namin, which is si Calista po. Yes. And si Calista, ipinahiram sa'yo ng hanggang 4 years, no? Yes Kaya talagang po. na-enjoy mo. Talagang, kumbaga yung mga panahon pa man din, medyo nagsasalitaan na, di ba? Anong time na kinuha si Kali, naging mahirap, pero mas naging mahirap pa nung pati si Calista?
Yes po. Kasi nung una, nung kay Kali, ang iniiyak ko talaga kay Lord, hindi mo man lang ako inayaan maging nanay. O hindi ko man lang naalagaan, Lord. Tapos, itong binigay niya yung pangalawa. Siguro dahil naririndi na siya sa kakaiyak ko sa kanya, binigay niya yung pangalawa. Tapos binigyan niya ako ng chance na alagaan, na maging nanay. Yun nga lang, 4 na taon lang. Maaga din kinuha. Pero okay lang po kasi yung 4 na taon na yun, sulit na sulit namin yun. Kasi as in talagang sa kanya lang po umikot talaga yung mundo naming mag-asawa. Nung panahon na, kasi nagkasakit si Calista di ba? So kumbaga hindi siya kasing abrupt nung kay Kali. Yes po. Medyo dahan-dahan to. Ano yung mga nararamdaman mo nun? Ano yung mga dasal mo nun? Ang dami ko na rin po talagang takot noon. Na nung nag-start po talagang, kasi parang nung 3 po siya, yun po yung nag-start na talaga kaming mag-stand sa sarili namin. Bumukod na po talaga kami. Doon din po siya nag-start na magkasakit. So, yun po, labas-pasok kami na sa ospital na pinapa-check up po namin siya. Ni-rule out naman lahat sa kanya, tinest lahat sa kanya, pero laging negative. So, walang nakitang mga sakit talaga sa kanya. Hanggang ang naging end na po talaga ay yung sa pneumonia, kasi tinamaan na nga siya ng pneumonia na sobrang lala po talaga. To the point na hindi na talaga kinaya ng katawan niya kasi yung immune system niya that time ay mahina na talaga. So yun po, lahat ng fear ko, tuwing nakikita ko siya kasi 3 weeks po kami sa ICU eh. So yung fear ko na, Lord, wag naman. Parang nakuha mo na yung una eh, wag naman yung ikalawa. Parang niregalo mo to sa amin eh, paubaya mo na sa amin. Yun lang po yung lagi ko talagang dinadasal sa kanya. Pero grabe na talaga yung takot ko. Pero yun nga po, nagtitiwala talaga ako sa kanya na tinigin niya yung dasal ko talaga. Yung tatay ko kasi, pag may sakit kami, nagdadasal siya kahit natutulog kami. Did you used to do that for Yes Calista? po. Yes po. What was the prayer like when nung nandoon siya kasi nag-ICU siya? What were the prayers like for you? Palagi ko talaga din dinadasal. Nung nandun siya, tsaka kahit na wala pa siyang sakit, na ilayo siya sa kahit na anumang karamdaman at kapahamakan. Kasi gusto ko po talagang maging nanay. Gusto ko po talaga na, Lord, ipagkatiwala mo to sa akin. Bigyan mo ako ng chance na maging nanay sa batang to. Huwag mo siyang kukunin sa akin. Yun yung lagi kong dasal, na nabigyan mo ng lakas, Lord. Pagalingin mo siya. Huwag mo siyang bawiin sa amin. Yun po. By the time that you found out na, paano nangyari when you found out na she had expired? Ayun, sobrang nakakatrauma po talaga. Kasi, alam niyo yung sinasabi nilang nakakatakot yung tawag sa madaling araw. Actually, nasa ICU po siya noon. Tapos, kami nandun lang din naman po kami sa waiting, sa may lounge sa ICU. And then, yun po, palabas na po kasi siya ng ICU that Kumbaga, time. na-clear na? Yes, na-clear na po siya. Palabas na sana siya. Kaya lang nung lumabas po yung latest na x-ray niya, nag-back to zero po, as in, bumalik na naman yung pneumonia niya. So, kinailangan nilang ibigay na naman yung matapang na antibiotic. Kinat-down na po siya, malapit na sa heart. So, hindi na po talaga kinaya ng katawan niya. Tapos, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng doktor. Kasi parang mga medical terms, yung sinasabi niya na parang as nagpapanik na ako, hindi ko maintindihan. Ngayon, tinawagan niya yung mami ko, yun yung kinausap niya yung mom ko. Tapos, pagsilip ko dahil natataranta na ako, pagsilip ko sa ICU, ang dami ng students na nare-revive yung baby ko. Tapos, pumasok ako sa loob, nakita ko na puting-puti na siya. Tapos sabi ko, wala na po ba siya? Wala na siya. Tapos ang sagot sa akin, kanina pa po. Doon na po ako nag-breakdown talaga. Tapos ko, tama na po. Tapos talagang nagsobra yung sigaw ko. Nakalista. Talagang hindi ko matanggap. Binuusan ko siya ng maraming dasal. Pero bakit kinuha? So, nung time na yon, Mama, kasi syempre, you had a really good support system. Your partner is here with us, no? Yes, Nandito po. yung partner mo. Nung mga panahon na yon, kasi kayo lang yung kumakapit sa isa't isa. Yes po. Kumbaga, parang, ayan, alam mo, I see the videos and I can't help but really see how much joy si Calista has brought into your lives. Kasi, iba ang dala talaga ng saya ng mga bata, no? Oh my God, look at that. Ayan.
palagi talaga naming nilalaro yung ate niya. Kasi yung ay ng ate niya ay nasa amin pa din that time. Okay. Yes po. So, So, palagi kumbaga, open kayo doon sa idea kay Calista na this is your ate. Yes po. Pero nung time po talaga na nasa ICU siya, ito po yung pinagtaka ko kasi bigla siyang nagsalita ng, nasa hospital kami na, Ate Kali, inaabot niya yung kamay niya. Na, Kasi nakakapagsalita na eh. Opo, sabi ko, Kinilabutan ka ba noon? yes po. Tapos nagdasal agad ako. Tapos sinabi ko na sa ate niya, sabi ko, Kali, anak, huwag mo isama yung kapatid mo. Sabi ko, sa'yo, tulungan mo akong kulitin si Lord. Huwag mo isama yung kapatid mo. Pero tinatawag niya na, ngayon po, nare-realize ko na, paano niya nalamang si Ate Kali yun? Hindi wala naman siyang face, walang ano. Yes, Pero kasi ang hindi magkakapatid, makita. syempre, iba ang pakiramdam ng Yes pamilya. po. So iniisip ko na baka dati pa niya talaga nakikita. Since inintroduce ko naman sa kanya. So baka dati pa niyang Oo, binabantayan na talaga siya. Yes. Pero alam mo, pag iniisip mo, no, you have 2 guardian angels over there watching Yes, over you. opo. Yun ba yung nagbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy sa araw-araw? Kasi ako iniisip ko pa lang na nangyayari ito. Meron kasi akong ginawang pagsasadula na 2 din yung anak nila na nawala. No? At hindi mo maano talaga maibsan yung sakit. Yes. Ako nga, hindi ko pa pinagdaanan. Opo, Inisip ko pa lang, napanood ko. grabe na. Yung sa'yo, anong naging proseso ng healing mo, Mama? Siguro po, madali ko na lang din siyang tinanggap. Kasi gaya po ng sabi ko kanina, palagi kong ginajustify si Lord na may dahilan ka eh. Baka sinaktan mo ako ng isang sakitan na lang kasi alam mong masasaktan ako palagi. Alam mong mahihirapan ako pag tinuloy pa. So siguro kaya kinuha mo na kasi ayaw mong mahirapan pa. Ang buti ng puso mo, no? It's so pure. Because yung tao na pinagdadaanan at kinukuhanan ng mga bagay or mga tao na nagmamatter sa kanila, kadalasan hindi ganyan ang reaksyon. Pero sa'yo, iniintindi mo ang Panginoon at sinasabi mo na nananampalataya ako sa'yo. Yes po. Alam mo ba, di ba sa Biblia, maraming mga pagkakataon na yung mga magulang tinest sila sa mga anak. I'm sure Yes, na babasa yes mo yan, no? And kapag dun sa brink na ng moment na nakasurrender ka na, dyan nagsushine ang light ni Lord. At this point, saan nanggagaling ang liwanag na yon para sa inyo, ng iyong partner? Kasi po, simula nung maging nanay ako, talagang pinili ko talagang kilalanin talaga siya, si Lord. Actually, may share ko po, meron akong batang pamangkin na sinabihan niya ako na, how can you still smiling? Imagine, 2 kids in a row. Paano ko pa nagagawang tumayo? Parang ganun. Tapos ang sagot ko sa kanya, because I have Jesus in my heart. And when you have God, kapag kilala mo siya, you have acceptance that everything is temporary. It's true. I always say that. I think in one interview, I had said na kapag nawawalan ka kasi ng mga taong mahal na mahal mo, naiisip mo na wala talagang temporary sa buhay. Yes. Ay, wala talagang Permanente. sa buhay na to. Lahat talaga ay hiram. Yes. No? Kaya ang nangyayari, kapag may dumadating na pagkakataon na magmamahal ka muli ng isang bagong anak or ng iyong partner, lalong mas namamahal mo sila in a deeper way because alam mo na yung pakiramdam ng nawawalan. Eto na lang, siguro, question ko sa'yo, Mama, kasi maraming pagkakataon na minsan iniisip mo, sana nasabi ko pa to? Nasabi ko ba to? Baka kulang pa yung nasabi ko or dahil ako kasi nung nawala yung tatay ko, ang tinatanong ko talaga sa Diyos, parang, di ba ako deserving na magkaroon ng tatay? Ayaw mo ba nun sa akin? Parang mabait naman ako. Bakit yung iba nga, yung ibang, anak nga, di naman nila pinapansin yung mga magulang nila eh. Pero ako, gusto kong magmahal ng magulang, pero kinuha mo yung tatay ko. Ikaw, kung siguro unahin natin for Kali. Kung si Kali nandito sa tabi natin, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kay Kali. Oh my God. Siguro ang message ko kay Kali, sorry kasi late ko nang nalaman. Sorry kasi hindi kita naipaglaban. Kumbaga, sorry kasi hindi ko alam na ganun yung kalagayan nating dalawa that time. Hindi ko alam dahil babata pa ako or hindi ko alam na may mga ganun palang complication. Na parang, sana nung panahon na yon, I know better na. Para sana nabigyan ng chance na magkasama kaming dalawa. Ayun, na sana nakilala kita.
sana naalagaan kita, sana naranasan mong mabuhay, makita ang mundo. For Calista. Kasi si Calista mas matagal mong kasama, Mama. Kay Calista, actually kasi Ate Dims, nung nabuhay si Calista, since nawala si Cali, lahat ng pwede kong sabihin, sinasabi ko kay Calista. Kasi nga, parang lagi akong natatakot na baka anytime pwede rin bawiin. Pero kay Calista, ang message ko sa kanya na sorry kasi hindi kita nagawang protektahan sa karamdaman na yan, sa sakit na yan. Pero alam mo anak na ginawa ko ang lahat. Ginawa namin ni Daddy ang lahat. At hanggang ngayon anak, ginagawa namin ang lahat. Nagpapakabuti kami dito sa mundo kasi para muli kayong ipagkatiwala sa amin ng Panginoon. Kasi umaasa ako anak na magkikita tayo ulit. Kung hindi man dito sa lupa, sa langit. Ang ganda ng kwento niyo, Mama, kasi ang sabi nila, para raw hindi mo makalimutan yung mga taong yumauna. You keep talking about their lives. You incorporate them in your life. Naalala mo sila kahit na simpleng araw lang. Yung pag-alala mo sa dalawang anak nyo ngayon ay testamento ng pagmamahal mo sa kanila. Kasi ang pinakaayaw natin mangyayari ay makalimutan natin sila. So I know for a fact, meeting you right now, that you're a fantastic mother. At sa lahat ng mga darating na Mother's Day, Happy Mother's Day sa'yo. Grabe, the love. And you know, our love as mothers, it is not contained by life alone. In fact, it is more pronounced when there is death. Because ang pagmamahal ng ina, hindi natatapos. Well, maraming salamat for sharing your story today. At sana ay pagpalain kayo ng marami pa ng partner mo at ng buong pamilya mo. And may your heart remain as pure as it is now, kahit ano pang dumating sa buhay ninyo. Mama, is there any, I don't know, do you have social media accounts we can follow you? Do you share your grieving story? How can we help you? Saan ka ba namin? Or gusto bang batiin yung mga estudyante mo? Kasi isang public school teacher, si Mama Aina. Nag-excuse nga ako po ngayon. Walang teacher sila ngayon. Yes. Huwag kang mag-alala, okay lang yan. May nag-pitch in ba sa iyo? Yes po. Periodical exam kasi namin ngayon. So, good luck mga anak. Kayanin nyo. Please, ipasa nyo yan. Kasi lahat naman yan ay tinuro ko. Yun po. Ayun po, gusto ko lang din pasalamatan yung mga co-teachers ko na simula nung nangyari yung sa ospital namin, ganyan, hindi na ako nakakapasok. Sila yung sumalo talaga ng trabaho ko. Tsaka po yung sa family nga din namin at sa mga kaibigan namin na patuloy na kumakamusta sa amin at nagiging sandalan talaga namin sa mga panahon na to. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay masarap ang ulam nyo today. Teacher Aina, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo. At sana ay at the end of the day, maiisip mo palagi that those two guardian angels of yours will always be proud of you, having you as their mother. Thank you. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Sa amin pong pagbabalik, spotlight on tayo sa PhilAm singer-songwriter na si Zayla. Aking kada arangkada, dala-dala dalawang alas na baraha. Aking kada arangkada, yeah. Huwag po kayong aalis mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang jam-packed morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Mga kapatid, singer-songwriter, rapper, P-pop soloist Zayla, good morning! Zayla, kwentuhan mo kami ang unang studio album mo na Lockhart at sa kantang Ace. Yes, Lockhart is from my name po. My last name po is Lockhart. But basically, it's like locking in sa goals and yung mga gusto ko po mangyari sa life ko. Nice! Kumbaga, laser focus, locking in. Yan. Sige nga, anong gusto mo mangyari sa life mo? As in, sino mga gusto mo maka-work in the future? Dream collabs? Locally po si Ate Sarah G. Pareho kayong moves. Ang ganda ng moves Tapos ni sa international po, si Olivia Rodrigo. Ay, nakikita ko yun. Half ba si Olivia? Yes! Iba din siya. Yeah.
Dream collab mo. Who do you wanna... Ayun na nga. Yun na nga. Oo. Parang wala ko sa Earth. Tunog pa. Ikaw, sino din? Zila. Okay. Zila, ito, i-promote na natin. Where can we hear you, find you? Any update? Yeah, Lockhart album po contains 10 tracks. And you can listen to it to all music streaming platforms po. Available na po yun. Especially yung Ace po. This is my main track yung pinerform ko po kanina. Ano yung meaning ng ACE? Parang what should we get out of this? It's like activate confidence to empower. I love ACE. it! ACE! Activate confidence to empower. Most of my songs po sa album is about women empowerment. Wow! Yan, ganun po. Tapos, yung MV po, out na din po yan sa AQ Prime Music YouTube channel. I love it. Oh my God. So amazing. Zela, maraming salamat. Thank you so much. Come back, ha? Come back. Oo. And that is it para sa ating QC Day Tuesday morning. Isang makabulang umaga na naman po ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes sa mga kapatid. Para sa kids, more fun po tayo dahil susunod na ang cartoons. Tumutok po rin sa mga weather updates. At kita-kits pa rin po tayo bukas. Mag-ingat po lagi. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning!